Noong taong iyon, nahulog ako sa babaeng itinuturing ng buong paaralan na pangit, at nagpa siya akong ipagtapat ang aking damdamin pagkatapos ng high school. Ngunit noong gabi ng graduation, inalis niya ang 3 taong pagbabalat kayo. Ang tunay niyang mukha ay nagpasindak sa tag-init ng lahat, at bigla siyang naging katatawanan ng buong paaralan. Ngunit sa aking puso, lumitaw ang isang damdamin ng pagkababa. Sa huli, pinili kong sumuko. Dahil doon, ang hindi nasabing pag-amin ay naging walang hanggang pagsisisi sa aking puso. Makalipas ang mahigit 10 taon, inakala kong nakalimutan na ako ni Chuzio. Ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos ng aking kamatayan, nang lumabas ang aking kaluluwa, nakita ko siyang sumugod sa silid-aklatan at bumagsak sa aking katawan, umiyak ng labis na nakakasakit ng puso. Noon ko lang nalaman na mahal din pala ako ni Chuzio noong mga panahong iyon. Inalis niya ang kanyang pagbabalat kayo para lamang sa hindi ko nasabing pag-amin. Ngunit dahil sa aking pag-atras, naghintay siya ng mahigit 10 taon. Sa huli, ang kanyang hinintay ay ang malamig kong bangkay. Sa sumunod na 2 taon, bilang isang kaluluwa, nasaksihan ko si Chuzio na umiiyak araw-araw. Si Chuzio ay may isang makapal na diary, kung saan nakasulat ang lahat ng mga sandali naming dalawa. Araw-araw, habang binabasa niya ang diary, siya ay umiiyak at tumatawa. Sa huli, lahat ay naging malalim na pag-iyak. Ngayon, ang aking puso ay nakaramdam ng kaunting sakit. Unti-unting lumabo ang aking kamalayan. Biglang may isang matinis na kampana ng klase ang tumunog sa aking tainga. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa silid-aralan ako ng 3 baitang ng high school. Ngunit sa susunod na segundo, galit na galit akong naghanap ng kanyang anino sa silid-aralan. Si Chuzio ay nakasuot ng lumang malaking uniforme ng paaralan, tahimik na nakaupo sa sulok na bahagyang nakayuko. Si Chuzio ay palaging walang alinlangan na una sa klase, ngunit hindi siya napapansin. Bukod dito, may isang nakakatakot na peklat sa kanyang mukha. Ito ay lalong naging dahilan kung bakit walang kaklase ang gustong lumapit sa kanya. Ngunit sa oras ng graduation, nalaman ng lahat sa klase na ang peklat na iyon ay hindi totoo. Iyon ay iginuhit ng ina ni Chuzio gamit ang espesyal na pintura. Ang kampana ng tanghalian ay nagbalik sa akin sa realidad, kasabay ng sunod-sunod na paglabas ng mga kaklase. Noon lang tahimik na kumuha si Chuzio ng isang malamig na manto mula sa kanyang desk. Nang makita ko ito, tila may matinding kirot sa aking puso. Pagkatapos ay tumakbo ako sa labas ng paaralan sa kalyeng may pagkain at bumili ng isang serving ng sinangag na itlog. Pagbalik ko sa silid-aralan, dala ang sinangag na itlog, pumunta ako sa harap ni Chuzio. Chuzio, binilhan kita ng tanghalian. Kainin mo. Si Chuzio ay kumakain pa lamang ng kalahati ng kanyang malamig na manto. Nang makita niya ako sa kanyang harapan, nagtatakang itinaas niya ang kanyang ulo, nakatingin sa akin na may pagkalito at pagkabigla. Salamat, hindi ako kakain, mahinang sabi ni Chuzio. At tahimik na itinulak palayo ang sinangag na itlog sa kanyang harapan. Ito ay binili ko para sa'yo. Kainin mo. Sa oras na yon, si Chuzio ay nakayuko na, gaya ng nakagawian. Ako talagang hindi ako kakain. Salamat. Siya ay naghahanda na ipagpatuloy ang pagkain ng kanyang manto. Diretso kong inabot ang aking kamay at inagaw ang manto mula sa kanyang kamay. Namulat ng bahagya ang magagandang mata ni Chuzio. Pagkatapos kong agawin ang kanyang manto, sinimulan ko na itong kainin. Ang manto na iyon ay kakagatin pa lamang niya at may kaunti pang laway niya roon. Namula ang maliit na mukha ni Chuzio. Si Zio ay dati nang kumakain nito. Mahirap isipin kung gaano karaming kagat ang kinuha niya. Ang manto sa aking kamay ay tuyo at malamig. Kahit ako, nahirapan akong ubusin ito. Okay. Ngayon, nakain ko na ang iyong tanghalian. Ang sinangag na itlog na ito ay ituturing kong kapalit ng iyong tanghalian. Ang maliit na babae ay akmang iling. Binuksan ko na ang takip ng sinangag na itlog, kumuha ng isang kutsara ng kanin, at sinabing, halika, buksan mo ang iyong bibig. Maaaring dahil masyado akong mapilit, o baka si Chuzio ay masyadong matamlay. Sa kanyang pagkalito, binuksan niya ang kanyang mga labi. Pagkatapos na makapasok ang isang subo ng sinangag na itlog sa kanyang bibig, natauhan si Chuzio. Siya paano siya nakakain? At ako pa ang nagpakain sa kanya. Halika, buksan mo ulit ang iyong bibig. Ngunit nang subukan kong pakainin siya muli. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumanggap kahit anong gawin ko. Nang makita ito, nataasan ko ng kilay. Kung hindi ka kakain, ako na lang ang kakain. Kung hindi ikaw, ako ang kakain. Sayang naman kung itatapon. At saka, hindi ako nandidiri sa kutsarang ginamit mo. Lalong tumibok ang puso ni Chuzio. Ang kutsarang ginamit ko kung gagamitin ko pa ito muli. Ibig bang sabihin, kami ay hindi direktang naghalikan? Ako na ang kakain, mabilis na inagaw ni Chuzio ang kutsara. Sunod-sunod siyang kumain ng sinangag na itlog. Nang makita ko si Chuzio na kumakain, labis akong nasisiyahan. Noong nakaraan, bilang isang kaluluwa, sumunod ako kay Chuzio sa loob ng 2 taon, at binasa ko ang kanyang diary sa loob ng 2 taon. Isinulat ni Chuzio sa kanyang diary noong mga panahong iyon.
Bukod sa pagnanais na maging mas matapang siya, sa loob-loob niya, umaasa rin siya na isang araw ay magiging matapang ako sa harap niya at ipahayag ang aking pagmamahal sa kanya. Kapag wala siyang lakas ng loob, umaasa siya na ako ang mauunang gumawa ng hakbang ng may tapang. Kaya't sinubukan ko ang ganitong pagiging mapilit. Mukhang epektibo ito. Nang mapansin ni Chuzio na nakatingin ako sa kanya, naramdaman niyang umiinit ang kanyang mukha. Hindi niya ako matanawan, kaya mabilis siyang yumuko at ipinagpatuloy ang pagkain ng kanyang sinangag na itlog. Nang makita kong unti-unti niyang inubos ang sinangag na itlog, hindi na ako nagtagal sa harap ng kanyang upuan. Nasiyahan akong bumalik sa aking upuan. Baka matakot ang aking munting kuneho. Shenje, astig ah, na-inlove ka ba kay Chuzio? Pagbalik ko sa aking upuan, sinimulan ng aking barkada ang kanyang pagiging tsismosa. Anong gusto o hindi gusto? Ito ay normal na pag-aalala sa kaklase. Si Duan Xiaoming ay tumingin sa akin ng kakaiba. Sa kanyang mga mata, mababasa ang tingnan mo ako, naniniwala ka ba? Shenje, sa bagay na yon, bakit mo gusto si Chuzio? Sa tingin ko, si Chuzio ay hindi naman maganda. Nang marinig ko yon, umiti ako ng parang nangaasar sa sarili. Sa araw na hindi na magpanggap na pangit ang aking munting kuneho, tiyak na pasindakin niya ang lahat. Seryoso ang aking anyo. Monkey, gusto kong itama muli. Ako at si Chuzio sa ngayon ay purong pagkakaibigan bilang magkaklase. Tila hindi ako nagbibiro. Si Duan Xiaoming ay tuluyang naniwala. Sa pag-alala ng nakaraan, ang aking mga labi ay may bahagyang ngiti. Noong mga panahong iyon, nahulog ako kay Chuzio noong siya ay nagpapanggap pa na pangit. Si Chuzio ay palaging walang alinlangan na una sa klase. Gusto kong kopyahin ang kanyang takdang aralin at nahihiya akong laging libreng kumopya sa takdang aralin ni Chuzio. Kaya lagi akong nagdadala ng pagkain para sa kanya. Sa paulit-ulit, unti-unti kaming naging malapit. Napansin ko rin kay Chuzio ang maraming mga kinang. Unti-unti ko siyang nagustuhan. Ngunit ang simpleng ito. Sa isang magandang pag-ibig, ngunit sa huli ay puno ito ng pagsisisi. Ngayong bumalik na ako sa buhay. Hindi ko nahahayaang maging dahilan ang aking kaduwagan upang magsisi kaming dalawa habang buhay. Gayunpaman, alam ko sa kasalukuyan. Kailangan kong palakasin ang aking sarili. Kapag sapat na ang aking lakas, walang sinuman ang maaaring mang-api kay Chuzio. Sa ganitong paraan ko rin siya mapapahubad ang kanyang pagbabalakayo at harapin ang buhay bilang kanyang tunay na sarili. Ngunit upang mapakasalan ang aking munting kuneho, upang magkaroon ng mas mabuting buhay, kailangan ko ring paunlarin ang aking karera. Ngunit alam ko rin na ang pamilya ni Chuzio ay mahirap. Kaya't ang unang yaman sa buhay, kailangan kong isama ang aking munting kuneho upang kumita. Ang oras ngayon ay taong 2004. Mula Hunyo 2005 hanggang sa ikalawang kalahati ng 2007, ang stock market ay papasok sa isang napakalaking bull market. Kapag nasakyan ko ang malaking bull market na ito, sapat na ito upang ako ay yumaman ng husto. Bagamat ilang buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang huling taon ng high school. Malapit na ang katapusan ng 2004, ngunit ang oras ay sapat pa. Ang plano para sa unang yaman ay unti-unting nabubuo sa aking isipan. Sa hapon, kumuha si Chuzio ng isang luma at sirasirang pitaka at ibinuhos ang mga papel at barya sa loob. Tahimik na nagbilang ng ilang beses, natatakot na magkamali. Pagkatapos, nag-aalangan si Chuzio na lumapit sa akin. Kamag-aral lo ba, bayad ko sayo. Naglabas si Chuzio ng eksaktong 4 na piso. Alam kong lubos na para sa kanya, ito ay tiyak na isang malaking halaga. Hindi ba sinabi ko na? Kanina, kinain ko ang iyong tanghalian, ito ay ituturing kong bayad sa iyong tanghalian. Tanong ko na, ang egg fried rice na may karne ay 4 na piso bawat isa. Ang tinapay ay marami akong ginawa gamit ang harina ng sabay-sabay, hindi ito mahalaga. Mahina ang sabi ni Chuzio at iniabot sa akin ang pera. Hindi pwede. Sinabi ko na yon ay bayad ko sa iyong tanghalian, paano kung ibalik mo ito? Bahagyang umiti ang aking mga labi. Kamag-aral Chu, kung talagang gusto mo akong bayaran, mayroon akong isang plano para kumita. Ngunit kulang ako ng isang taong tutulong, bakit hindi maging kasosyo ko na lamang? Kapag kumita tayo, hati tayo sa kalahati. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya ang aking plano para kumita. Matapos makinig, si Chuzio ay tulala at nalilito. Ngunit nang marinig niya na makakatulong siya, tumango pa rin siya nang hindi sinasadya. Pero sinabi niya na hindi niya kailangan ng bahagi sa pera. Ang dapat bayaran sa iyo ay dapat bayaran pa rin. Nang marinig ito, natawa na lang ako sa di malaman. Sa huli, sa ilalim ng aking pagiging dominante. Wala nang sinabi si Chuzio. Pagkatapos ng klase, isinama ko si Chuzio palabas ng paaralan. At nang makita ito ng mga kaklase, nagsimulang magsismisan, hinuhulaan kung kami na ba ni Chuzio. Maging ang ilan ay medyo malakas ang boses. Nang marinig ni Chuzio ang mga usapan ng maraming kaklase, uminit ang kanyang maliit na mukha. Ngunit may kalituhan din sa kanyang puso. Bakit ako naging napakabuti sa kanya?
Ang pekang peklat na ito na iginuhit sa kanyang mukha ay palaging nakatago ng maayos. Halos 3 taon na sa paaralan at hindi ito natuklasan. Siya ba talaga ay isang taong tumitingin sa panloob na pagkatao? Hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Nang maisip ito ni Chuzio, uminit ang kanyang maliit na mukha. Hindi na nangahas mag-isip pa, mabilis na sumunod sa aking mga hakbang at umalis. Ngunit ang vice-presidente ng klase na si Lin Zhengjian, nang makita ito, ay may iba't ibang opinyon. Palaging iniisip ni Lin Zhengjian na bilang presidente ng klase, dapat niyang gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Sa napakahalagang oras na ito ng huling taon ng high school, kung ang mga kaklase ay magliligawan, tiyak na makakaapekto ito sa pag-aaral. Tila kailangang malaman ito ng guro ng klase. Di nagtagal, nakarating kami ni Chuzio sa isang palengke sa tabi ng daan. Pagkatapos, lumapit ako sa tindahan ng isang nagtitinda ng gulay. Iniabot ang isang sigarilyo na inihanda ko ng maaga. Di nagtagal, nalaman ko mula sa tindero ang kalagayan ng palengke. Pag-alis sa palengke, tiningnan ako ni Chuzio na parang nag-aalangan kanina at hindi napigilan na magsalita. Kamag-aral Lo, ang galing mo talaga. Nang marinig ito, ngumiti ako. Walang gaanong kagalingan, ilang simpleng aral lamang sa pakikipagkapwa. Ziu, kapag nakaipon ka na ng sapat na karanasan sa lipunan, mauunawaan mo rin ang lahat ng ito. Baka magagawa mo pa ito ng mas mahusay kaysa sa akin. Hindi ito walang katotohanan. Sa nakaraang buhay, umabot ako sa posisyon ng chairman ng isang kumpanyang nakalista sa stock exchange. At sa 2 taon na sinundan ko si Chuzio bilang isang kaluluwa. Saka ko lang nalaman na ang kayamanan kong babae na si Chuzio ay matagal nang naging chairman at ang kanyang grupo ay lumawak na sa ibang bansa. Mas malaki pa kaysa sa laki ng aking grupo. Ngunit sa pagkakataong ito, dapat ko bang hayaan si Zio na patuloy na magpanggap na pangit? Medyo hindi ako makapagdesisyon sa aking puso. Kung ang aking munting kuneho ay hindi na magpanggap na pangit, tiyak na mapapansin ng ibang tao, kahit na mayroon akong lubos na tiwala sa aking sarili, paano? Tiyak na hindi ko ito magagawa ng ganito kahusay. Mahina ang sabi ni Chuzio at pansamantalang naputol ang aking mga iniisip. Zioe, huwag mag-alinlangan, sinabi kong kaya mo. Tiyak na kaya mo. Medyo dominante ang aking pagkakasabi na nagbigay kay Chuzio ng lubos na katiyakan. Si Chuzio ay tulalang tumingin sa akin sa harap niya. Nang makita niyang hindi ako nagsisinungaling, may kakaibang damdamin ang bumangon sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon, maliban sa kanyang mga magulang, na may isang taong nagbigay sa kanya ng ganitong pagpapatibay. Ang bahagyang pagka-inferior ni Chuzio sa kanyang puso ay nagsimulang maglaho sa sandaling ito. Biglang may napagtanto ang batang babae, ano ang tawag mo sa akin? Bahagyang namula ang maliit na mukha ni Chuzio. Noong oras na yon, napagtanto ko rin paano ako naging excited at nasabi ko ang nasa puso ko. Ano ba yon? Gusto kong tawagin ka ng ganyan, hindi ba pwedeng? Ipinikit ko ang aking mga mata at nagkunwaring dominante. Si Chuzio ay nagulat, biglang hindi na makapagsalita, pero mahina pa ring nagsalita. Hindi naman bawal, pero masyadong malapit, paano kung pansamantalang magpalit muna tayo? Nang marinig na gusto kong magpalit, si Chuzio ay mabilis na tumango na parang manok na tumutuka. Sa tingin ko, ikaw ay isang hindi mapag-aalinlangan ng treasure girl, kaya tawagin na lang kitang munting kayamanan. Noong binanggit ko ang treasure girl, ang aking tono ay hindi sinasadyang naging malambot. Ano ang ibig sabihin ng treasure girl? Sa panahong iyon, ang salitang ito ay hindi pa sikat, kahit hindi alam ni Chuzio ang kahulugan, tumango pa rin siya na may bahagyang pamumula ng mukha. Kaklase Lo, saan tayo susunod? Pumunta sa isang convenience store na mas malaki kaysa sa tindahan kanina, bumili ng mga bamboring at baso, at magdagdag ng ilang maliliit na laruan. Sa sandaling ito, tila naintindihan ni Chuzio kung ano ang gagawin ko. Di nagtagal, dala ang binili kong bamboring, pumunta ako sa isang plaza na maraming tao, inayos ang tindahan, at nagsimulang sumigaw sa mga dumadaan. Ring toss! Piso isang ring, 10 piso 12 rings, kahit anong matamaan ay maaaring kunin. Ang aking plano para sa unang kita ay ang negosyong ito ng ring toss. Sa oras na yon, maraming tao ang naakit. Boss, ang ring mo ba ay talagang kahit anong matamaan ay maaaring kunin? Isang batang babae ang lumapit sa akin, bahagyang nakayuko, marami ang hindi makita ang kanyang anyo, walang duda na si Chuzio yon. Hindi inaasahan ni Chuzio na ang pagtulong niya ay bilang isang decoy. Ngunit dahil nangyari na, kailangan niyang magpatuloy, at nagkunwari akong hindi ko siya kilala. Siyempre, kahit anong matamaan ay maaaring kunin, basta matamaan ng ring, hindi ang nakasandal lang. Sa aming perpektong koordinasyon, ginastos ni Chuzio ang 10 piso at nakuha ang 20 piso na cash. Ang mga nanonood ay hindi napigilan at sunod-sunod na sumubok. Ngunit hindi nila alam na maliban sa ring na ibinigay ko kay Chuzio, ang ibang ring ay may kaunting pandaraya, kaya hindi madaling matamaan ang mga bagay. Habang dumarami ang mga tao na sumusubok,
Ang unang batch ay halos umalis na, saka dumating si Chuzio upang tumulong sa paghihiwalay at pagkuha ng mga ring. Sa sandaling iyon, may nag-abot ng ₱1 kay Chuzio. Aling tindera, bigyan mo ako ng ₱1 na ring. Si Chuzio ay nagulat sa tawag na aling tindera, hindi alam kung ano ang gagawin at namula ang kanyang mukha. At gusto ko talagang itaas ang hinlalaki sa lalaking ito, ang galing ng tulong na ito. Kaya noong binibilang ang mga ring para sa lalaki, sinadya kong dagdagan ng 2. Nang makita ito ng mga tao, sunod-sunod silang sumigaw ng aling tindera. Si Chuzio ay hindi na makatingin sa akin, mabilis na tumakbo sa tabi upang kunin ang mga ring. Nang makita ko ito, hindi ko napigilang ngumiti. Ang kasabihan na ang lalaki at babae na magkasama ay hindi napapagod sa trabaho ay totoo. Ang mag-asawang magtulungan ay may pag-asa. Hindi nagtagal, 7:30 na at oras na para lumabas ang mga pulis. Sa pagtatapos, maraming customer ang hindi pa nasisiyahan. Batang boss, ikaw at ang asawa mo ay babalik bukas. Ikaw at ang asawa mo ay babalik bukas. Si Chuzio ay lalong naguguluhan, bakit lahat ay nagkakamali na siya ay asawa ng lalaki. Matapos kong sabihin ng malabo na siguro babalik kami bukas, ang mga tao ay naghiwa-hiwalay na may panghihinayang. Umalis na tayo, aking munting kayamanan. Nang makarecover si Chuzio, sumunod siya sa akin na may pamumula pa rin ng mukha. Munting kayamanan, ang kita natin ngayon ay maganda, sa kabuuan ay mahigit ₱1,000. Si Chuzio ay namangha, dahil sa panahong iyon, ang average na sweldo ay nasa ₱1,300 lang, at ang isang araw na ito ay katumbas ng buwanang sweldo ng marami. At para sa kanyang pamilya, ang ₱1,000 ay sapat na para sa mahabang panahon na gastusin. Tungkol dito, medyo naiinis ako, ang pagkakaroon ng napakabait na magiging asawa ay talagang problema. Sa huli, matapos akong pumayag na utang at siya ang mag-aalok na mag-lunch, saka lang tinanggap ni Chuzio ang ₱100. Ngunit hindi inaasahan ni Chuzio na makapal ang aking mukha. Pero naisip niya na okay lang na mag-lunch ako, dahil sa hati na siyam siya ay sobra na, ang pag-lunch ay parang magastos ng konti. Sige, pumayag si Chuzio, ano ang gusto mong kainin? Nagtingin-tingin ako, at may malapit na karinderya ng beef noodles, kumain na lang tayo ng beef noodles, malapit lang. Dumating sila sa karinderya at umupo, boss, isang bowl ng beef noodles. Ang tiyan ni Chuzio ay tumunog ng hindi inaasahan, at narinig ko ito. Kahit hindi ka gutom, kailangan mong kumain, hindi pwedeng hindi. Mabilis na sumagot si Chuzio. Kung gayon isang bowl ng noodles, ikaw kumain ng noodles, ako na lang uminom ng sabaw. Pasensya na, kapag kumakain ako ng noodles, lagi kong inuubos ang sabaw. Kung isang bowl lang, ikaw ay walang sabaw na maiinom, munting kayamanan. Boss, huwag mo siyang pakinggan, 2 bowl ng beef noodles. Tumawa ang boss at walang sinabi, pumunta para gawin ang beef noodles. Iyon yung isang mangkok ng noodles, ikaw kumain ng noodles, ako uminom na lang ng sabaw. Pasensya na, kapag kumakain ako ng noodles, lagi kong inuubos pati ang sabaw. Kung isang mangkok ng beef noodles. Munting kayamanan, wala kang ang sabaw na maiinom. Boss, huwag mong pakinggan siya. 2 mangkok ng beef noodles. Masayang ngumiti ang boss at walang sinabi, pumunta na siya para gawin ang beef noodles. Ang pansit na baka ngayon ay ₱3 lang isang mangkok, ₱6 lang, pero para kay Chuzio sa oras na ito, malaking pera na rin yon. Munting kayamanan, ito ang bahagi mo, ayon sa sinabi mo. Siyam sa isa, pumili ako ng ₱104 at inabot kay Chuzio. Wala akong magawa, gusto ko talagang magbigay ng mas marami, pero ang magiging asawa ko na mabait ay masyadong mapagbigay. Pero anong magagawa ko? Tita, hindi kinuha ni Chuzio agad. Bagkus binuksan niya ang kanyang maliit na bag, kinuha ang papel at panulat, at sumulat ng maayos ng bawat salita. At sumulat pa ng 2 kopya ng napakaseryoso. Gurulo, naisulat na po. Matapos lagdaan ni Chuzio ang 2 kasunduan ng seryoso, inabot niya ang panulat sa akin na may kaunting pag-atubili. Tiningnan ko ito, bahagyang nagtaas ng kilay. Ang perang ibinigay ko sa iyo, babayaran mo sa akin ng 1.3 beses sa hinaharap. Kahit na interes lang, hindi naman dapat 30%, di ba? Itinuring mo na ba akong usurer? Hindi, umiling si Chuzio at mahinang nagsalita. Ang perang ito sa ngayon, hindi ko agad mababayaran. Kapag nabayaran ko na, matagal-tagal na panahon na ang lumipas. 30% ay napakakonserbatibo na. Tiningnan ko ang aking munting kuneho, alam kong hindi ako maaaring tumanggi. Hindi ko maaaring ituring na limos ang lahat. Sa pamamagitan lamang ng pagsang-ayon ay mapananatili ko ang dangal ng munting kuneho. Sige, 30% na lang kung 30%. Pero babaguhin natin ang halaga. Natigilan si Chuzio at pagkatapos ay kinuha ko ang panulat at binago ang halaga mula 100 at 4 naging 520. Sobra na ito. Ang batang babae ay laging nagpupumilit na siyam sa isa, ngunit ngayon tila ginawa ko itong 55.
Tiyak na ayaw niyang tanggapin. Saan sobra? Namumuhunan ako. Ngayon, kung magkano ang ipinautang ko sa'yo, munting kayamanan, babayaran mo sa akin ng 1.3 beses, kaya syempre gusto kong dagdagan ang utang. Kapag binayaran mo na sa hinaharap, hindi ba mas malaki ang kita ko? Nakahanap ako ng magandang dahilan. Sandaling tumahimik si Chuzio. Pero baka matagal ko pa itong mabayaran. Walang problema, basta munting kayamanan, kahit kailan mo bayaran, kikita pa rin ako. Hindi ka naman tipo na hindi nagbabayad ng utang. Sa aking isipan, wala akong balak na magpabayad kay Chuzio. Gamitin ko muna ang dahilang ito para maitali ang aking munting kuneho. Kung tungkol sa pagbabayad. Asawa ko na siya sa hinaharap, anong pagbabayad? Sa huli, tinanggap na ni Chuzio. Nilagdaan ko, at seryosong nag-ingat si Chuzio ng tig-isang kopya ng 2 kasunduan. Pagkatapos, dumating na ang 2 mangkok ng pansit na baka. Tumingin si Chuzio sa pansit na baka sa harap niya nang may pag-aalinlangan, parang hindi siya kakain ng pansit kundi kumakain ng 3 piso. Munting kayamanan, hindi ka kakain, gusto mo bang ako ang kumain para sa'yo? Sige, ako na ang kakain para sa'yo. Ginawa ko ang lahat para kay Chuzio. Kinilabutan si Chuzio. Kakain na ako. Mabilis niyang kinuha ang chopstick at kumain. Ang loko-loko, napaka-powerful, pero ang bango talaga ng pansit na baka. Nang makita kong kumain na si Chuzio, labis akong nasisiyahan. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking hindi pa nagagamit na chopstick. Inilipat ko ang lahat ng karne ng baka mula sa aking mangkok sa kanya. Hindi ako mahilig kumain ng karne sa pansit na baka. Munting kayamanan, kainin mo na. Natigilan si Chuzio, gusto niyang magsabi pero ang aking kapangyarihan ay pinatigil siya. Tahimik na lang niyang kinain, pero sa kanyang puso ay nakaramdam siya ng init at parang nagulo ang kanyang damdamin. Siya ba nag-aalala sa akin? Pagkatapos kumain ng pansit na baka. Gusto ko sanang ihatid si Chuzio pa uwi, pero ang aking munting kuneho ay laging ayaw akong maghatid. Alam kong hindi ko dapat masyadong pilitin ang aking munting kuneho. Sa huli, hindi ko na siya hayagang sinamahan. Pag-uwi ko, hindi ko napigilan ang aking damdamin at niyakap ko. Ang aking ina. Noong nakaraan, sa buong high school ko, nabuhay ako ng walang alalahanin, kumain at naglaro. Ngunit sa likod nito ay ang malalim na sakripisyo ng aking ama at ina. Hindi mayaman ang aming pamilya. Katamtaman lang ito. Pagkatapos mabigo sa entrance exam sa kolehiyo, halos gumamit ng koneksyon ang pamilya. Upang ako'y mapasok sa pribadong kolehiyo. Ang mga gastos sa pag-aayos ng tao, kasama ang mataas na matrikula ng pribadong kolehiyo. Patuloy na naging pasanin sa aking mga magulang. Simula noon, lalo pang nagsumikap si Shenlan na nauwi sa paghina ng kanyang katawan. Unti-unting nanghina at sa isang malubhang sakit, hindi na siya nakabalik mula sa operasyon. Ano bang nangyari sa batang ito sa paaralan? Nagulat si Shenlan. Wala po. Namimiss ko lang talaga si inay. Nang makita na wala naman problema ang kanyang anak, napanatag na si Shenlan. Sige, huwag na magpa-cute. Maghugas ng kamay at kumain na. Inay, hindi na po. Kumain na ako. Kumain na. Saan? Ikaw talagang loko-loko. Ang kapal pa ng mukha mong umuwi. Sa oras na ito, ang aking ama, si Lo Jianjun, ay lumapit na may seryosong mukha. Bitbit ang kanyang 7 wolves na sinturon. Tay, hindi maganda ang magtanggal ng sinturon sa liwanag ng araw. Kung makita ito ng iba, napakasama ng epekto. Huwag kang magpanggap dito. Alam mo mismo kung ano ang ginawa mo, medyo nagulat si Ginang Shenlan. Lao, ano ito? Asawa. Ngayong araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa guro ng batang ito. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Isinalaysay ni Lo Jianjun ang buong pangyayari. Ang batang ito ay bumili at nagdala ng pagkain para sa isang babaeng kaklase sa klase. Parang para sa kanya ito, malinaw na nagde-date sila. Nang marinig ko yon, medyo nainis ako. Hindi na kailangan magtanong, tiyak na ang assistant monitor ang nag-ulat sa guro. Anak, nagde-date ka. Kumpara sa galit na estado ni Lo Jianjun, si Shenlan na yon ay talagang sumiklab ang mga mata. Anak, saan nakatira ang babaeng kaklase na yon? Gaano na kayo katagal magkasama? Bakit hindi mo siya iwi para makita ng nanay? Pagdating sa paksang ito, biglang naging parang machine gun ang bibig ni Ginang Shenlan. Ang itsura niya ay mas nasasabik pa kaysa sa akin. Nalito si Lo Jianjun, parang hindi tama ang tono ng usapan. Asawa, nagde-date ang batang ito. Alam ko. Hindi ba ito maganda? Maganda, tama. Ang pagde-date ng anak ay hindi maganda. Medyo nainis si Lo Jianjun. Pero maagang nagde-date ang batang ito. Hindi pa tapos ang high school. Hindi ba ito maagang pagde-date? Diretso si Inalo na tiningnan si Lo Fiu. Ito na ba ang maagang pagde-date? Noon, ikaw rin, noong ikaw ay nasa huling taon ng high school, ako ang hinabol mo. Hindi ba't matindi ang paghabol mo sa akin? Paano dumating ang anak? Biglang walang masabi si Lo Jianjun. Sa sandaling yon, halos mapatawa ako sa loob. May ganyang kasaysayan pala. Hindi ko ito alam dati. Hindi lang ito ang pagiging masamang impluensya ng magulang sa anak.
Hoy, asawa, bigyan mo naman ako ng respeto sa harap ng anak. Medyo nahiya si Lo Jianjun. Tiningnan siya ni Ginang Shen, alam mo pa pala ang respeto. Paano mo nasabing maagang pagde-date ang anak? Parang ang opisyal lang ang pwedeng magsunog ng bahay, hindi ang mamamayan. Biglang tumahimik si Lo Jianjun. Anak, sabihin mo na. Ano ba talaga ang babaeng yon? Kumikislap ang mga mata ni Ginang Shen. Nanay. Tatay, talagang nagkakamali kayong dalawa. Hindi talaga ako nagde-date. Hindi nasisiyahan si Ginang Shen sa resulta. Sayang at nag-aksaya ako ng kasiyahan. Hindi pa rin sumusuko si Ginang Shen. Anak, ano ang sinabi ng tatay mo? Sabihin mo ang totoo. Nagbigay ka ng pagkain sa kanya. At kumain ka para sa kanya at kasabay mo siyang naglakad. Ano ang ibig sabihin niyan? Nanay. Talagang nag-aalala lang ako sa kaklase. Kumislap ang mga mata ni Inalo. Anak, bakit ka nag-aalala sa babaeng yon? Binilhan mo siya ng pagkain. Siya ang top 1 sa klase namin. Madalas akong lumapit sa kanya para magpaliwanag ng aralin. Hindi pwedeng palagi siyang magpaliwanag sa akin. Dapat may gantimpala ako. Kahit na yon ay gantimpala para sa kanya, anak, hindi mo naman kailangang kumain para sa kanya. Nanay, hindi mo alam. Mahirap ang buhay niya. Tuwing tanghalian, hindi siya pumupunta sa food street o sa cafeteria. Siya lang kumakain ng malamig at matigas na tinapay. Paano niya tatanggapin kung bibilhan ko siya ng pagkain? 3 taon na ng high school, kailangan niya ng sapat na nutrisyon. Kailangan kong maging matigas para tanggapin niya. At ako lang naman ang kumain ng isang kagat. Ang natitira ay siya na ang kumain. Nang marinig iyon ni Ginang Shen, biglang lumambot ang kanyang puso. Mahirap ang buhay, araw-araw kumakain ng malamig at matigas na tinapay. At siya pa ang top 1 sa klase. Gaano kahirap iyon? At gaano kasipag na babae? Hindi pa man nagkikita si Ginang Shen at Chuzio, natural na siya ay may magandang impresyon kay Chuzio. Kung ang ganoong mabuting babae ay magiging manugang niya, hindi siya tututol. Anak, kailan mo dadalhin ang iyong kasintahan para makita ng nanay ang magiging manugang? Muntik na akong mabulunan. Nanay, wala pa namang pagde-date sa pagitan namin. At ako ay maayos naman. Paano ko siya dadalhin sa bahay? Sige, nanay, kunwari na lang hindi ka pa nagde-date, okay? Ngayon hindi pa, hindi ibig sabihin hindi na sa hinaharap. Mabuting anak, hindi ba sinabi mo dati na palagi mo siyang pinapaliwanag ng aralin? Sa paaralan o sa bahay natin, pareho lang naman. Tama, sa susunod na linggo ay weekend na. Sa tanghali ng susunod na araw, dalhin mo siya dito para magpaliwanag ng aralin, di ba? Magsasalita ako, ngunit biglang may liwanag sa isip ko. Nanay, susubukan ko. Nagtagumpay akong maayos ito. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyayari sa munting kayamanan. At ang aking pag-aalala ay labis. Si Chuzio, pag-uwi, hindi siya haharap sa maraming tanong. Dahil ang guro ay tumawag lang kay Lo Jianjun, hindi sa mga magulang ni Chuzio. Una, sa tingin niya, si Chuzio ay mabuting estudyante, top 1 sa klase. At ngayon, si Chuzio ay nakatingin sa mga gulay na hawak niya. Medyo naguguluhan ang maliit na mukha. Noong hapon, sa harap ng tindahan, bumili ako ng ilang gulay para kay Chuzio. Sa wakas, si Chuzio ay lumakad papunta sa pintuan ng bahay, dala ang mga gulay at pumasok. Tatay, nanay, ako na. Ang bata ay umuwi na. Maupo ka at magpahinga. Si Chuzi ay isang simpleng lalaki mula sa bundok. Araw-araw si Chuzikay ay gumagawa ng mabibigat na gawain, at sa ibang oras ay nagtatrabaho pa siya ng mga part-time na trabaho, palaging dinadala ang bigat ng katawan. Alam ni Chuzio na sobrang hirap ng kanyang ama, at agad na naluha ang kanyang ilong, kailangan niyang magtagumpay. Anak, ano ito? Napansin ni Chuzikay ang mga gulay na dala ni Chuzio. Itay, sasabihin ko sa inyo ang lahat mamaya. Malapit na ang bayad sa gamot ni nanay, kunin muna niyo ito. Inilabas ni Chuzio ang lahat ng 520 na piso. Nagulat si Chuzikay, anak, saan mo nakuha ang perang ito? Mahigit 500 piso. Katumbas ito ng isang buwang sahod ng ordinaryong manggagawa, hindi na siya kumikita ng ganyan kalaki, saan naman nakuha ng kanyang anak ang perang ito? Itay, mahirap ipaliwanag ngayon, huwag muna kayong magtanong, kunin niyo ito. Anak, paano ko ito kukunin kung hindi mo sasabihin kung saan galing? Mas hinigpitan ni Chuzio ang kanyang pagkakahawak sa pera. Sige, pumunta tayo sa kwarto ninyo ni nanay at doon ko sasabihin ang lahat. Pumasok sila sa isang silid. Nakahiga doon si Linruoxi, ang ina ni Chuzio. Nakauwi na si Zio, kumusta ang araw mo sa paaralan? Ngumiti ng mahina si Linruoxi, mahina ang boses. Nanay, maganda ang araw ko sa paaralan, ito ang bayad sa gamot nyo. Kunin niyo ito ni Itay. Iniharap ni Chuzio ang 520 piso. Siyempre, nagulat din si Linruoxi. Zio, ano ito? Mas kalmado ang boses ni Linruoxi, alam niya ang ugali ng kanyang anak. Tiyak na hindi ito masamang paraan. Pagkatapos, ikinuwento ni Chuzio kay Linruoxi at Chuzikay ang lahat ng nangyari ngayong araw. Matapos marinig, nakahina ng maluwag si Chuzikay.
Zioy, huwag mong isipin na may pasanin ka dahil pinahiram lang ito sa'yo. Bayaran mo na lang sila sa susunod kahit mas malaki ang halaga, kasama na ang kabutihan nila sa pagbili ng gulay para sa'yo ngayon. Isang lana lang ito sa hinaharap. Nang makita na tumango ang mahal niyang anak, huminga ng malalim si Linrooxy. Pinakalma ang mahina niyang katawan. Zioy, may itatanong si nanay sa'yo, hindi mo ba sinasadyang ipakita ang iyong tunay na hitsura? Sa kaklase mong lalaki, hindi, talagang hindi. Mabilis na umiling si Chuzio. Sa paaralan, ang peklat na iginuhit ko sa mukha ay nanatili. Marahang tumango si Linrooxy. Kung ganoon, isa talaga siyang mabuting binata. Kung mahal ka niya ng totoo, makakapanatag na si nanay. Natigilan si Chuzio, mahal? Mahal? Ano po ang sinasabi niyo? Hindi niya ako mahal, sa tingin ko, itinuturing lang niya akong kasosyo. Mahinang sabi ni Chuzio. Ngumiti si Linrooxy sa pagtingin sa kanyang anak. Tila may gusto rin ang anak sa lalaking ito. Kung may isang lalaki na, kahit kalahati lang ang kagandahan ng anak, ay hindi alintana ang mahalin at alagaan ng anak, hindi magdadalawang isip si Linrooxy na nanay. Bago ako mag-aral sa kolehiyo, hindi talaga ako magde-date. Narinig ito ni Chuzio at natigilan, ngunit parehong matatag na sinabi. Zioy, gawin mo na ang iyong mga bagay. Ang totoo, nais sabihin ng nanay sa'yo, maraming bagay sundin lang ang iyong puso. Hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo. Napatigil si Chuzio, ngunit matatag pa rin ang kanyang sinabi. Zioy, gawin mo ang gusto mo. Ang gusto lang sabihin ni nanay ay sundin mo ang iyong puso sa maraming bagay. Masama kung masyadong maaga ang pagpapasya. Tumingin si Linrooxy kay Chuzikay. Zikay, nagugutom ako. Tumango si Chuzikay at daladala ang mga gulay para magluto. Mahina ring nagsalita si Chuzio. Nanay, mag-aaral na ako. Bumalik si Chuzio sa kanyang kwarto at naalala ang sinabi ng kanyang ina. Namula ang kanyang maliit na mukha at hindi niya maiwasang isipin kung ito ba ang sinasabi ng kanyang ina mula sa kanyang puso. Nang buksan ni Chuzio ang kanyang bag para mag-aral, nakita niyang may dagdag na 6 na piso sa loob nito. Sinuri niya ito, tiyak na hindi ito mula sa mga taong nagbigay sa kanya ng singsing. Tanging si Loyuntian lamang, at noong isiniksik ni Loyuntian ang mga gulay sa kanya. May pagkakataon siya. Sabi ko'y ako ang mag-aanyaya sa'yo, paano naging ikaw na naman? Bulong ni Chuzio, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi, isang maliit na kurba na hindi niya namamalayan. Isang maliit na kurba na hindi niya namamalayan, at ang imahe ko sa kanyang isipan ay unti-unting hindi na mawala. Sa aking silid, puro si Chuzio ang nasa isip ko, ang imahe ni Chuzio. Kakabukod pa lang namin ng ilang sandali, at na-miss ko na siya, wala akong magawa. Sobrang cute ng aking maliit na kuneho. Nakahiga ako sa kama, iniisip si Chuzio, at makalipas ang ilang sandali ay natahimik ako. Iniisip ang susunod kong hakbang. Kung hindi ako nagkakamali, sa tindahan ng loto sa dulo ng lansangang ito, may mananalo ng 5 milyong premyo. Bilang isang taong ipinanganak muli, ang tanda ang numero ng loto noong 2004. Tiyak na imposible, ngunit naaalala ko na may mananalo ng malaking premyo sa tindahang loto na yon. Dahil sa alaala ko noong bata pa ako, noong 2004 sa nakaraang buhay, sa tindahang loto na malapit dito, may nanalo ng 5 milyon at nagpugong-pugong ng ilang araw. Sa pag-isip na ito, kumislap ang aking mga mata. Makalipas ang ilang araw, iyon ang oras na bibili ang mananalo ng tiket sa loto. Sa oras na yon, kapag bumili ako ng tiket, sasabihin ko sa may-ari ng tindahan, kahit sinong bumili ng tiket ngayon, bilhin mo rin para sa akin ang isang kopya ng bawat binili nila. Kinabukasan, matapos ang masayang almusal ng 3 mag-aanak, inilabas ni Emma Shenlan ang 2 baunan na inihanda na noon pa. Ito ang baon na inihanda para sa iyo at sa kaklase mong babae sa tanghali. Huwag kalimutang ibigay sa kaklase mong babae. Naaalala pa ni Emma Shenlan ang maliit na kuneho at napuno ng init ang aking puso. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa relasyon ng biyenan at manugang sa hinaharap. Matapos magpaalam sa aking mga magulang, pumunta ako sa paaralan. Pagdating ko sa silid-aralan, naroon na si Chuzio. Pagdating ko, agad kong tiningnan ang kinaroroonan ng aking maliit na kuneho. Si Chuzio naman ay nakatingin sa may pintuan at nagtagpo ang kanilang mga mata. Natigilan si Chuzio at mabilis na yumuko. Pakiramdam niya ay mabilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na nang maalala ang sinabi ng kanyang ina kahapon. At ngayon ay namumula na ang kanyang mukha. Nang makita ang kaaya-ayang anyo ng maliit na kuneho, bahagyang ngumiti ako. Matapos ang 2 klase sa umaga, dumating ang mahabang pahinga. Pumunta ako sa tabi ni Lin Zhengjian at kumatok sa kanyang mesa. Vice Presidente, labas tayo at mag-usap. Tila handa na si Lin Zhengjian, tumango siya. Vice Presidente. Kahapon, ang ginawa ko para makakain kasama si Chu, at ang pagsama sa kanya palabas ng paaralan, ikaw ang nagsabi sa aming guro, tama. Ako yon, mahinahong sabi ni Lin Zhengjian. Sa 3 taon, ang magkasintahan sa klase. Ay malaki ang epekto sa pag-aaral.
Bilang vice-presidente ng klase, dapat kong isipin ang pag-aaral ng aking mga kaklase. Kahit maulit pa, gagawin ko pa rin ito. Tila handa na si Lin Zengjian sa anumang parusa. Inaasahan na niya na susuntukin ko siya sa ilong. Vice-presidente, tama naman ang ginawa mo. Naguluhan si Lin Zengjian, may handa na siyang mga linya, bakit hindi ako sumusunod sa inaasahan? Alam ko na si Lin Zengjian ay hindi masamang tao, matigas lang ang kanyang ulo. Vice President. Sasabihin ko ng diretsyo, gusto ko talaga si Chuzio. Kahit gusto ko siya. Hindi ako gagawa ng anumang matapang na paglalapit sa kanya sa loob ng klase na makakaapekto sa ibang kaklase. At saka, Vice Presidente, ang ginawa mo noon. Ang pagsabi sa guro tungkol sa akin at kay Chuzio, iniisip mo lang na makakaapekto sa aming pag-aaral ang aming relasyon, di ba? Tumango si Lin Zengjian. Sige, kung ganoon, magtaya tayo. Anong taya? Tayain natin kung makakapasok ako sa nangungunang 10 ng antas sa susunod na pagsusulit. Nagulat si Lin Zengjian. Kahit na ang kanilang klase ay bahagyang piling klase, si Chuzio lamang ang nakakapasok sa nangungunang 10 at ang pinakamaganda niyang marka ay pang-16 lamang. Si Lu Yuntian ay makikipagtaya sa kanya na makapasok sa nangungunang 10. Ano ang pusta? Simple lang. Sa panahon bago dumating ang susunod na pagsusulit, Vice Presidente, huwag mong sabihin sa guro ang araw-araw kong ginagawa kasama si Chuzio. Kung makapasok ako sa nangungunang 10 sa pagsusulit pagkatapos noon, Vice Presidente, hindi mo rin dapat sabihin sa guro ang araw-araw kong ginagawa kasama si Chuzio. Kung sakaling hindi ako makapasok sa nangungunang 10 sa pagsusulit, maaari mong sabihin lahat sa guro, kahit na ano pa yon. Tiningnan ako ni Lin Zengjian. Sige, napagkasunduan na yan. Pagkatapos, sunod kaming pumasok ni Lin Zengjian sa silid-aralan. Pagbalik ko sa silid-aralan, pumunta ako sa kinaroroonan ni Class President Zhao Qingwan. Class President, tulong nga. Tumindala si Zhao Qingwan sa akin. Anong tulong? Gusto kong magpatingin ang aking mga magulang sa ospital ngayong weekend. Ang tatay mo ay hindi ba ang supervisor ng pabrika? Maaari mo ba akong kumuha ng 2 libreng check-up form? Hinahanap ko si Zhao Qingwan para makakuha ng libreng check-up form. Madali lang iyan. Hindi nag-atubili si Zhao Qingwan, may bahagyang pagiging malikot. Sige, papakuha kita sa tatay ko ng 2 piraso. Makikipag-ugnayan ako sa kanya at sabihin kong dalhin niya ang 2 pagdating niya para sunduin ako pagkatapos ng klase. Mabilis na lumipas ang umaga, at nang matapos ang klase sa tanghali, kinuha ko ang aking bag at dumiretso sa kinaroroonan ni Chuzio. Si Chuzio ay tahimik na kumukuha ng isang malamig na tinapay, nang biglang bumalot ang isang anino sa kanya, at muntik nang mahulog ang kanyang tinapay sa takot. Mabilis ang aking kamay, inagaw ko ang kanyang tinapay. Huwag mong kunin ang aking tinapay, mahina niyang sabi. Inagaw ko ang iyong baon, kaya dapat kitang bayaran ng baon, maliit na kayamanan. Ito ang baon na ipinabaon sa akin ng aking nanay para sa iyo. Nakatitig si Chuzio sa baunan sa harap niya, hindi inaasahan na ang aking nanay ay magluluto para sa kanya at ipapabaon sa akin. At nang marinig ang maraming kaklase na nag-uusap tungkol sa tawag na maliit na kayamanan, namula ang mukha ni Chuzio ng sobra. Ngayon, pakiramdam niya. Ang pagpayag niya kahapon na tawagin ko siyang maliit na kayamanan ay isang pagkakamali. Nang makita na ang maliit na kuneho ay talagang nahihiya. Inilipat ko ang aking paningin sa malayo, tama na, busog na ba kayo? Sa oras ng pagkain, dami ninyong sinasabi. Kung tuturuan niyo ako ng leksyon, ipapabaon ko rin kayo ng aking nanay. Maraming estudyante ang ngumiti. Ngunit hindi na sila nag-udyok. Lalong gumaan ang pakiramdam ni Chuzio, pero itinulak pa rin ang baunan sa harap niya. Ako, hindi ako kakain. Maliit na kayamanan, ito ay espesyal na ginawa ng aking nanay para sa'yo. Kung hindi ka kakain, malulungkot ang aking nanay kapag nalaman niya. Nag-aalangan si Chuzio. Kung ganoon, ano ang kakainin mo? Hindi naman pwedeng 2 tayong kumain sa isang baon. Nang maisip ang sitwasyong iyon, pakiramdam ni Chuzio ay umiinit ang kanyang mukha at hindi niya ito tatanggapin sa anumang paraan. Huwag kang mag-alala, mayroon pa akong isa. Pagkasabi nito, inilabas ko ang aking sariling baunan. Nang makita ito, napahina si Chuzio ngunit pagkatapos tingnan ang aking baon. Natigilan ang maliit na dalaga. Chu kaklase, sigurado ka bang hindi mo napagpalit ang 2 baon na ito? Bakit pakiramdam ko ang laman ng baunan ko ay, huwag kang mag-alala, hindi ko napagpalit. Kain na. Nag-aalangan pa ang dalaga, kaya dire-diretso akong naging dominant. Kung hindi ka kakain, ako na ang kakain para sa'yo. Ako na lang. Nagulat ang dalaga, pero alam niya na ganito ako nagmamalasakit sa kanya. Binuksan ni Chuzio ang lunchbox, chopstick, at kutsara at nagsimulang kumain. Habang nasisiyahan ako sa loob, binuksan ko rin ang sarili kong lunchbox. At sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ko ang isang linya, may hawak na tinapay na walang kahit isang patak ng mantika sa ulam. Mukhang ang posisyon sa pamilya, maaga o huli, magbabago.
Pero ang relasyon ng biyenan at manugang ay tiyak na walang problema. Bahala na. Ang mahalaga ay ang maliit na kuneho. Nakita ni Chuzio na sa kanya ay maraming karne. Samantalang sa akin ay halos wala kahit katiting na karne. Sa huli, hindi napigilan ni Chuzio na magdagdag ng isang hita ng manok mula sa kanya. At inilagay sa lunchbox ko. Medyo nagulat ako at tumingin sa kanya, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. At pagkatapos gawin yon, saka lang napagtanto ni Chuzio na medyo intimate ang kilos na yon. Kaya kumakain lang tayo ng tanghalian na nagpapalitan. Pagkasabi niya, bahagyang yumuko siya, pagkatapos ay gumamit ng sarili niyang kutsara upang sumalok ng ulam mula sa lunchbox ko. Ah, bakit ang lamig? Saka lang napansin ni Chuzio na malamig pala ang laman ng lunchbox ko. Walang problema, baka hindi ko naisara ng maayos. Nakita niya nakakain ako ng malamig na tanghalian. Biglang nakaramdam si Chuzio ng hindi maipaliwanag na sakit. Hindi, ako na lang ang kakain ng malamig mong ito. Maliit na kayamanan, sinabi ko ng malamig yan. Paano mo makakain? Sanay na ako. Ang mahinang pahayag ni Chuzio ay sumakit sa puso ko. Hindi ka pwedeng kumain ng malamig ngayon. Kung hindi ka kumain ng mainit, hindi na rin ako kakain ng aking mainit. Tila naging matigas ang ulo ng dalaga. Ayokong makita kang kumakain ng malamig. Ang malungkot na mukha ni Chuzio, na puno ng pag-aalala at kaunting katigasan, ay nagpakislot sa aking mga mata. Maliit na kayamanan, gusto mo bang kumain ako ng mainit? Pwede rin. Pero, ikaw ang dapat magpakain sa akin. Namilog ang mga mata ni Chuzio pagkatapos ay namula ang kanyang mukha. Hindi pwede. Hindi ko kasalanan. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng pagpipilian. Ikaw ang hindi gumawa niyan, kaya magpapatuloy akong kumain ng malamig. Nagpanggap akong kakain muli ng sarili kong ulam. Nag-alala si Chuzio. Naapektuhan ang kanyang isipan ng aking sinasabi, at pansamantalang sumunod sa aking lohika. Ngayon, kakaunti na lang ang tao sa klase. Kahit pakainin niya ako, malamang walang makakakita. Kailangan mong mangako na hindi mo ito ikukwento. At gagamitin ko lang ang kutsara mo para pakainin ka. Lumiwanag ang mga mata ko. Hindi ko inasahan na may pag-asa. Sige, ipinapangako kong hindi ko sasabihin. Namumula ang mukha, kinuha ni Chuzio ang aking kutsara, sumalok ng isang subong kanin at inilagay sa bibig ko. Pagkatapos, ako naman ang kumuha ng kutsara ni Chuzio. Sumalok ng isa pang subong kanin at inialay sa kanyang bibig. Kain, maliit na kayamanan. Ginawa mo para sa akin, ibinabalik ko lang. Nalito si Chuzio pero tila may sentido naman ang sinabi ko, kaya naman ginulo-gulo niyang ibinuka ang bibig at kinain ito. Nang magkamalay siya, hindi na siya makakatanggi sa akin. Isa akong subo, isa siyang subo. Nagpapakainan. Pagkatapos kumain, saka lang natauhan si Chuzio. Ano ba ang ginawa ko? Paano ko nagawa iyon kasama si Luyuntian? Ako ay mag-aaral na. Mahina ang boses ng dalaga, pero sa totoo lang, sa sandaling iyon ay mas ayaw niyang harapin ako. Naramdaman niyang sobrang init ng kanyang mukha. Sige, mag-aral ng mabuti ang aking maliit na kayamanan. Bago pa man tuluyang makabalik si Chuzio sa sarili. Umalis na ako at bumalik sa aking upuan. Nang maalala niya ang tawag kong aking maliit na kayamanan, nagulo muli ang kanyang isip. Ang laking tampalasan, naisip ni Chuzio pero hindi naman siya naiinis sa pakiramdam. Bahagyang umiti siya ng halos hindi halata. Nang uwian ng hapon, hinanap ako ni Zhao Qingwan. Luyuntian, nakapagpaalam na ako kay Itay. Samahan mo ako sa labas ng paaralan. Ibibigay ko sa iyo ang advance batch. CJ, pero isama natin ang isa pa. Pumayag naman si Zhao Qingwan. Hindi niya alintana kung sino ang kasama ko. Pagkatapos, dumiretso ako sa desk ni Chuzio. Maliit na kayamanan ang aking kasosyo. Tuloy na tayong kumita. Isinuot ni Chuzio ang kanyang lumang bag nang makita ni Zhao Qingwan na sasama ulit ako kay Chuzio. May bahagyang gulat sa kanyang mga mata pero walang sinabi. Magkasama kaming tatlo ni Chuzio at Zhao Qingwan na lumabas ng paaralan. Pero ako at si Zhao Qingwan ay sadyang naghiwalay sa tabi ni Chuzio. Gusto ba ng taong ito na lumayo sa akin? Dahil sa maraming nag-udyok sa klase na gusto ko si Chuzio. Dati hindi sigurado si Zhao Qingwan pero ngayon ay lubos na siyang kumbinsido. Ziu. Hinawakan ni Zhao Qingwan ang braso ni Chuzio at hinila siya palapit. Ziu, sa tingin ko si kaklase Lo ay tila seryoso sa'yo. Baka pwede mo nga siyang pag-isipan. Medyo naguluhan si Chuzio. Uy, bakit mo nasabi yon? Hahaha, hindi mo ba napansin na kapag nandito ka, sinasadya niyang lumayo sa akin? Ang kanyang pag-iisip, halatang inaalala ang iyong damdamin. Biglang namula ang mukha ni Chuzio. Dumating kaming tatlo sa gate ng paaralan. Binitawan ni Zhao Qingwan ang braso ni Chuzio. Hahanapin ko muna si Itay. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo pabalik si Zhao Qingwan. Kaklase Lo, ang iyong bag sa balikat. Salamat, monitor. Huwag mo akong pasalamatan. Kung gusto mo talagang magpasalamat, si Zhao Qingwan ay hindi nagpagawa sa'yo. Alagaan mo na lang si Ziu. Namula ang mukha ni Ziu. Bakit ako na naman ang nadamay? Natatawa ako sa loob.
Si Zhao Qingwan ay tumulong ng perpekto, mas maganda pa kaysa sa napagkasunduan. Pagkatapos, bumalik siya sa kotse ng kanyang ama. Luo, ano ang gagawin mo sa relos na yan? Pag-alis ni Zhao Qingwan, mahinang tanong ni Chuzio habang nakatingin sa relos na hawak ko. Ang form na ito ay para sa medical check-up ng aking mga magulang. Naalala ni Chuzio ang kanyang mga magulang. Medyo nasaktan siya sa loob at hindi siya nagsalita pansamantala. Tiningnan ko siya ng masinsinan. Kahit noong nakaraang buhay, nasumunod ako kay Chuzio bilang espiritu sa loob ng 2 taon, namatay na ang kanyang mga magulang noon. Hindi ko lubos na alam ang kanyang sitwasyon sa pamilya, alam ko lang na mahirap ang kanyang buhay noon. Sa ngayon, kailangan kong malaman pa. Tara, munting kayamanan, maghanap tayo ng pera. Dumating muna sila sa tindahan na pinuntahan nila dati, bumili ng mga premyo para sa laro ng sing-sing, pagkatapos ay nagtuloy sa plaza. Nang dumating sila sa maliit na plaza, marami na ang naghihintay doon ngayon. Nagtayo ako ng tindahan. Ngayon, alam ni Chuzio na hindi na siya kailangan maging taga-akit, kaya tumulong siya sa akin. Naging maayos ang laro ngayon. Mas malaki pa ang kinita ngayon kaysa kahapon, dahil mas marami ang mga balik na customer. Munting kayamanan. Ito ang bahagi mo ngayon, 760 piso. Ganoon, ang dami. Nagulat si Chuzio. Kung 50 tandang bawas 50 ang hatchan, ibig sabihin kumita sila ng 1,500 piso ngayon. Hindi ko pwedeng tanggapin. Sapat na ang kahapon. Ngayon, tumulong ako sa iyo sa laro para bayaran ang utang na loob. Anong utang na loob? Ito ay pamumuhunan. Kapag mas marami akong pinahiram sa iyo ngayon, mas malaki ang babalik sa akin mamaya. Pilit kong isiniksik ang pera sa bag ni Chuzio. Nang marinig niyang sinabi ko na mas malaki ang babalik sa akin, wala siyang magawa. Bigla kong naalala ang isang bagay. Munting kayamanan. Gusto mo bang pumunta sa bahay namin ngayong gabi? Agad na uminit ang mukha ng dalaga. Siya, pupunta ba siya sa bahay ko? Baka dadalhin niya ako para makilala ang mga magulang. Umiiyak ang mukha ng dalaga. Ngunit hindi siya tumanggi agad. Luo, bakit kailangan pumunta sa bahay mo? Mahinang tanong ni Chuzio. Wala lang, narinig ng nanay ko na tinuturuan mo ako ng leksyon. Gusto kanyang pasalamatan sa lunch na dinala mo. At tingnan kung libre ka ngayong weekend para turuan akong muli. Natigilan si Chuzio. Ganoon pala, medyo nakahina siya ng maluwag. Buti na lang hindi para sa magiging manugang ang lunch. Kung hindi, mamamatay siya sa hiya at magtatago. Gayunpaman, may kaunting lungkot sa puso ni Chuzio. Nang hindi siya nagsalita. Sinabi ko, pero kung ayaw mo, okay lang. Sasabihin ko na lang sa nanay ko. Kung pupunta ka man, pwede naman bukas. Medyo gabi na ngayon. Kumain muna tayo. Pagkasabi ko, mahinang tanong ni Chuzio. Malayo ba ang bahay mo dito? Hindi. Bakit? Pumunta na tayo ngayong gabi. Lumiwanag ang mga mata ko. Hindi ko inaasahan na papayag siya. Pupunta muna ako ngayon para makita kung saan ang bahay mo. Bukas ng umaga, ako na lang ang pupunta. Para hindi na tayo magkita at mag-abala ka pang maghatid sa akin. Mahinang sabi ni Chuzio. Sige, umalis na tayo. Sa daan, tumawag ako. Sinabi ko na isasama ko si Chuzio. Sa kabilang banda, nagkagulo na sa bahay. Yung batang to. Sinabi ko sa kanya na dalhin ang babae ngayong gabi, pero sinabi niya na bukas pa ito pupunta. Tingnan mo ngayon. Dumating siya ngayong gabi. Naghanda lang ako ng ilang simpleng putahe. Si Shenlan ay kinakabahan. Bigla niyang ginulo ang plano. Wala akong handa. Nagtaka si Luo Jianjun. Mahal, sapat na ba ang mga simpleng putahe? Hindi na kailangan maghanda pa. Ano ang alam mo? Unang pagdating ng magiging manugang, hindi ko kailangan magluto ng marangyang handaan. Kahit hindi bababa sa maayos. Bumulong si Itay Luo. Manugang na agad? Luo, huwag kang umupo sa sopa. Tumayo ka. Magluluto ako ng 2 pang putahe. Ikaw, lumabas at bumili ng pritong manok, inihaw na pato, ulo ng baboy, kung ano ang mabili. Pinalabas si Itay Luo para mamili. Nang bumalik siya at naghanda si Shenlan ng 2 pang putahe. Tumunog ang doorbell. Lumiwanag ang mga mata ni Inay Shen at mabilis na nagbukas. Anak, bumalik ka na. Ito ba si Chu? Nang makita ni Inay Shen ang nakakatakot na peklat sa mukha ni Chuzio. Sandaling huminto ang kanyang tingin pero sandali lang. Hindi naman siya nagpapahalaga sa itsura. Ang mahalaga, mahal ito ng anak. Magandang gabi, tita. Magalang na bati ni Chuzio. Mabuti. Halika. Munting Chu, pumasok ka. Mainit na sinalubong ni Inay Shen si Chuzio. Nakita rin ni Itay Luo ang peklat na iginuhit sa mukha ni Chuzio, ngunit hindi niya ito pinansin. Magalang din bumati si Chuzio. Magandang gabi, tito. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon, kaya medyo hindi siya komportable. Medyo nahihiya akong magsalita, tita ako. Ngayon pumunta lang ako para makita ang bahay, bukas na lang ako babalik para magturo kay lolo. Aalis na ako ngayon. Xiao Chu, minsan ka lang pumunta, hindi maganda kung hindi ka man lang patututuin ng tita. Halika, kain muna tayo bago mag-usap.
Si Chuzio ay walang nagawa kundi sumunod kay Inay Shen sa mesa. Nay, napakarami ng hapunan ngayon. Mukhang masarap ang inihaw na manok. Halika, Xiao Chu, kainin mo ang inihaw na manok. Hindi pa ako nakakapagkuha ng chopstick, pero diretsyo sa harap ni Chuzio ang buong inihaw na manok at muli itong inilapit ni Inay Shen. Halika, Xiao Chu, kumain ka ng baboy. Sa bawat putaheng inihahain, napabulalas ako sa aking isip na parang darating na ang aking posisyon sa pamilya. Si Chuzio, nang makita ang mga putaheng nakahain sa kanyang harapan, ay biglang nataranta. Tita, huwag na po kayong mag-abala. Ako, konti lang po ang kakainin ko. Ay, Xiao Chu, minsan ka lang pumunta. Kumain ka ng marami, parang sarili mong bahay ito. Baka naman isang araw, totoo nga na ito. Medyo nalito si Chuzio, hindi niya narinig ang ibig sabihin ni Shenlan, pero ang sinabi ni Shenlan na, parang sarili mong bahay ito. Narinig ni Chuzio yon, at naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Tingnan mo ako. Nakalimutan ko na ang sasabihin. Xiao Chu, ano ang gusto mong kainin? Adagdag ni tita para sa'yo. Si Shenlan ay masiglang naglagay ng sunod-sunod na piraso ng karne sa mangkok ni Chuzio. Pagkatapos ng hapunan, parang busog na busog ang dalaga. Nang maghahanda si Shenlan na maghugas ng pinggan. Si Chuzio ay mabilis na nagsalita, tita, tulungan ko kayo. Hindi na, Xiao Chu, umupo ka lang. Gusto pa sanang tumulong ni Chuzio. Ngunit pagkatapos tanggihan ni Inay Shen ay napilitan siyang umupo. Munting kayamanan, babalik ka na ba? Sasamahan ba kita pauwi? Lumapit ako kay Chuzio. Ako. Tuturuan na lang kita ng ilang sandali bago umuwi. Mahina ang boses ni Chuzio. Bukod sa hindi magandang umalis agad. Hindi pa nasusulat ang pangako ng pagkakautang sa akin ngayon. Maaari naming isulat iyon mamaya. Ay. Xiao Chu, sige, mag-aral na kayo. Kahit medyo mahuli ayos lang. Sa oras na yon, ipapaiuwi kita ng batang ito. Si Inay Shen ay walang sabi-sabing pinasok ang dalawa sa kwarto. Si Luo Shen, nang makita ang pinto na nakasara, ay medyo nag-alala. Ang dalawa nilang mag-isa sa isang silid, may mangyayari kaya? Ano bang mangyayari? Sana may mangyari. Ang munting puso ni Chuzio ay nagumpisan ng kumalabog. Ako, simulan na natin ang pagtuturo. May hindi ka maintindihan, tanong mo lang sa akin. Napangiti ako nang makita ang takot na munting kuneho. Ngayon kasama ko na ang aking munting kuneho sa isang silid, tiyak na uunlad ang aming relasyon. Munting kayamanan, hindi mo na kailangang magsulat araw-araw ng pangako, di ba? Ngayon ay isulat na lang natin ang kabuuan. Isulat mo na ang perang pinagkakitaan natin at ang perang ginastos ko para sa'yo. Sa hinaharap, bayaran mo ako ng 1.3 beses. Si Chuzio ay nag-atubili hindi. Huwag na po. Bakit hindi naman? Hindi naman isang araw lang tayo magkakitaan ng pera. Kapag naging kasosyo kita, hindi ka na makakatakas. Hindi pwedeng araw-araw ay magsulat ng pangako, di ba? At saka, ito ay paunang pamumuhunan ko. Sa hinaharap, babayaran mo ako ng mas maraming beses. Nang marinig niya na ginagamit ko ito bilang dahilan, wala ring magawa si Chuzio sa akin, at mahina siyang sumunod sa aking gusto. Nang matapos isulat ni Chuzio ang pangako, tumango ako ng may kasiyahan. Ngayon, kapag gusto kong gastusan ang munting kuneho, mas pwedeng maging lantaran. Halika, simulan natin ang pagtuturo. Pero, hindi masyadong gabi. Kailangan kong umuwi ng maaga. Mahina ang sabi ni Chuzio. Ngayon, mag-ensayo muna tayo. Bukas na tayo magsimula ng seryoso. Inilabas ko ang aking mga pagsusulit. Nang ituturo ni Chuzio ang isang problema, ang aking kamay ay biglang lumapit doon. Hindi sinasadyang nagtama ang aming mga kamay. Sa sandaling iyon, parang nakuryente ang dalaga. Mula sa kanyang palad ay kumalat ang pangingilig sa buong katawan. Si Chuzio ay parang blanko ang utak, walang maisip. Medyo nagulat din ako. Hindi ko sinasadyang hawakan ang kamay ng munting kuneho. Naghahanda lang akong sumagot at inilagay ang kamay ko doon. Sino bang mag-akalang ituturo ni Chuzio ang kanyang kamay? Kaya nagkataon na naghawakan kami. Anak, Xiao Chu, gusto ba ninyo ng prutas? Pumatok si Inay Shen at pumasok. Nang makita ang eksena, bahagyang natigilan. Pagkatapos ay umubo siya. Hay, wala namang nakita si Inay. Pagkatapos ay lumabas si Inay Shen at isinara ang pinto. Si Chuzio ay natauhan at mabilis na inalis ang kanyang kamay. Magaling ang sagot mo sa pagsusulit. Bukas, babalik ako para ituro ka. Mauuna na ako, uwi na ako. Si Chuzio ay parang takot na usa. Munting kayamanan, ihahatid kita. Hindi na, medyo gabi na. Kailangan kitang ihatid. Nang ihatid ko si Chuzio, nasalubong ko ang napakalagkit na tingin ni Inang Shen. Dahil doon, lalo pang ibinaba ni Chuzio ang kanyang ulo. Paalam, tita. Paalam, tito. Xiao Chu, tandaan mong bumalik bukas. Ituring mong parang sarili mong bahay ito. Si Chuzio ay sobrang nahiya, tila lamok ang boses ng sumagot ng. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Sa daan, pareho kaming tahimik dahil kahit noong nakaraang buhay. Hindi ko pa nahawakan ang kamay ng munting kuneho. Hoy, munting kayamanan, anong oras ka darating bukas?
Nagwika ako upang mawala ang kahihiyan. Mahinang sumagot si Chuzio, kakain muna ako ng almusal bago pumunta. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, huwag mo nang ipag-almusal ako bukas kay tita, talagang kakain muna ako ng almusal bago pumunta. Sige, sasabihin ko kay nanay. Sa daan, ako ang nasa unahan, si Chuzio ay nakayuko sa likuran. Hindi ko inaasahan na bigla akong hihinto. Hindi napansin ni Chuzio at nabangga niya ako. Nang ma-realize niyang nabangga niya ako, agad siyang tumalon pa atras na parang takot na usa. Lolo, nasaktan ka ba? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Sandali akong hindi nakapagsalita. Malakas ang katawan ko, paano ako masasaktan? Lolo, sigurado ka bang okay ka lang? Medyo nag-aalala si Chuzio. Siguradong okay lang ako. Tara, ihatid kita pauwi. 2 tao ang nagpatuloy patungo sa lumang komunidad kung saan nakatira si Chuzio. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nangahas na maglakad ng nakayuko. Pagdating sa pintuan ng komunidad, mahinang nagsalita si Chuzio, Lolo, hanggang dito na lang. Gabi na, umuwi ka na rin. Tumingin ako sa kanya at tumango, pagkatapos ay umalis na. Si Chuzio ay nakatitig sa akin ng ilang sandali. Nakaramdam siya ng lungkot. Nang maalala ang paghawak ko sa kanyang kamay kanina, lalo pang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Hindi na siya nangahas tumingin at natatakot din na mag-alala ang kanyang mga magulang, kaya mabilis siyang pumasok sa gusali. Kinabukasan, pagkatapos ng oras ng almusal, tumulog ang doorbell ng aming bahay. Si nanay ang unang nagbukas ng pinto. Magandang umaga, tita. Siyempre, sa labas ay si Chuzio. Ay, dumating na si Xiaochu. Halika, pasok ka, kanina pa kita hinihintay ni tita. Masiglang sinalubong ni Inang Shen si Chuzio. Nang makita si Itay, magalang din siyang bumati kay Tio. Si Itay ay naging napakabait din kay Chuzio. Pagkatapos ay lumabas ako ng kwarto. Munting kayamanan, dumating ka na. Namula ang mukha ni Chuzio. Tumango siya at Pagkatapos ay pumasok na kami sa kwarto dahil sa sobrang sigla ni Inang Shen. Pagkatapos ay nagdala si Inang Shen ng prutas at merienda, lahat ay maayos at kumpleto. Dinala niya lahat sa kwarto bago umalis. Sa kwarto, kami na lang ni Chuzio ang natira. Pakiramdam ni Chuzio ay mainit ang kanyang mukha. Magsimula na tayo sa pag-aaral. Sige, aking munting kayamanan. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-aaral ayon sa progress kahapon. Subukan mong sagutan ang ganitong uri ng problema. Medyo umurong ang munting babae, tila naalala niya ang kamay kahapon. Tumango rin ako. Pagkatapos ng 1 oras na pag-aaral, hindi na mamalayang lumalapit na ang posisyon ng dalawa. Lolo, paano gawin ito? Biglang napansin niya na halos katabi ko na siya. Medyo natigilan si Chuzio. Ngayon ay napakalapit na namin. Nararamdaman na namin ang paghinga ng bawat isa, halos maghalikan na. Sumigaw ang munting babae. Tumalon siya pa atras na parang takot na usa. Ngunit sa kanyang pag-aalala, hindi siya nakatapak ng maayos, nadapa siya sa upuan. Muntik na siyang mahulog sa sahig. Kaya agad kong hinila ang malapad na manggas ng kanyang uniforme. Hindi ko naman siya nahawakan. Sa halip, napunit ko ang manggas ng kanyang uniforme, isang malaking hiwa. Sa gulat ni Chuzio, likas na hinawakan niya ang aking braso. Resulta, hindi rin ako nakatatayo ng maayos. Ngayon, ang mukha naming dalawa ay muling nagkalapit. Halos hindi ito kaila sa kanina. Kung hindi ko nailapat ang aking kamay sa sahig, marahil. Marahil ay nakadagan na ako sa kanya. Sa isip ng munting babae, tila hindi siya makapag-isip. Anak, Xiaochu, okay lang ba kayo? Narinig ko sa labas. Dahan-dahang binuksan ni Inang Shen ang pinto. Nang makita ang eksenang ito sa kwarto, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Nakita niya ang kanyang anak at si Chuzio na nakahiga sa sahig, tila isang eksena ng pagdagan. Ang mahalaga, ang manggas ni Chuzio ay may malaking hiwa, halatang napunit. Biglang naging tahimik ang eksena hanggang sa sukdulan. Sa wakas, napakibit balikat si Inang Shen. Hoy! Kapag tumatanda na, talagang mahina na ang mata, hindi na makita ng maayos. Kailangan kong maghanap ng maraming patak sa mata. Nagkunwari si Inang Shen na hinawakan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay muling isinara ang pinto. Ang batang ito, nangako pa siyang mag-ingat. Ito ba ang kanyang pangako na mag-ingat? Galit na galit si Inang Shen. Ang eksenang iyon sa kwarto. Wala siyang nakita kung saan may pag-ingat. Sinabi niyang huwag masyadong mabilis ang progreso ng anak. Ngunit ang progreso ay tila rocket na. Mukhang ako na lang ang tutulong sa kanila na mag-ingat. Pag-iisip nito, mabilis na pumunta si Inang Shen sa kanyang kwarto upang maghanap ng kung ano. Sa ngayon, sa aking kwarto, dahil sa pagpasok ni nanay, pareho kaming nalito ni Chuzio. Bigla kaming nagising. Binitawan ko si Chuzio at mabilis na tumayo. Sa sandaling tumayo ako. Si Chuzio ay parang takot na kuneho na tumalon. Ngayon ang mukha ng munting babae ay sobrang init. Mabuti ang iyong pag-aaral, mauuna na akong umuwi. Halos takpan na ni Chuzio ang kanyang mukha upang makatakas ng pinakamabilis mula rito. Ngunit bago siya makatakas, halos hindi ko na malayang hinawakan ko siya, munting kayamanan, uwi ka na ba ng ganito?
Nasira ko ang iyong damit, dapat kong ayusin ito. Pagkasabi ko, naramdaman kong bahagyang nanginginig ang katawan ni Chuzio at nang matauhan ako, nahawakan ko pala ang kanyang manipis na bisig. Mabilis ko siyang binitiwan at namula ang mukha ni Chuzio. Ang damit Ako na ang bahala sa damit at hindi ito naugnay sa'yo, ikaw Hindi mo naman sinasadya. Ako ang sumira ng damit, paanong hindi ito naugnay sa akin? At munting kayamanan, paano ka uwi ng ganito? Hahanap muna ako ng damit para sa'yo, mamaya sasamahan kita bumili ng damit. Walang anumang paliwanag, kumuha ako ng isa sa aking damit para kay Chuzio ngunit. Suot mo ito, may pagkamakapangyarihan kong sinabi. Wala nang magawa si Chuzio kundi sumunod. Handa na akong isama siya upang bumili ng damit nang marinig namin ang boses ng aking ina mula sa labas ng pinto. Hoy anak, may nakita si nanay. Baka kailanganin mo ito sa susunod. Pagkasabi, inipit ng aking ina ang isang pakete ng kondom sa ilalim ng pinto. Nang makita ang pakete, sobrang hiya ko, mabilis akong lumapit. At pinulot ito, inilagay sa aking bulsa, umaasang hindi ito nakita ni Chuzio. Wala yon, lobo lang. Lobo, bakit nga sinabi ng tiyahin na baka kailanganin mo? Naguguluhan at walang muwang na tanong ni Chuzio. Baka. Sa tingin ni nanay ay napipilitan tayo sa pag-aaral, kaya sinabihan akong magpapintog ng lobo para mawala ang stress. CJ, wag na nating pag-usapan iyon, bumili na tayo ng damit. Pagkatapos, isinama ko si Chuzio palabas ng silid. Nang makita silang dalawa, umubo ang aking ina bilang paalala, Hoy. Anak, dapat maging mahinahon ka, huwag masyadong magaspang. Medyo nairita ako, ngunit sa oras na yon ay sumagot lamang, Nanay. Naiintindihan ko, lalabas kami. Ano ang gagawin niyo ni Xiaochu? Nasira ang kanyang damit, isasama ko siyang bumili ng bago. Maaaring hindi na kami bumalik sa tanghalian. Parang biglang nakuha ng aking ina ang punto, bakit hindi na kayo babalik sa tanghalian para sa pagbili lang ng damit? Tiningnan ng aking ina ang dalawa, may pagkaintindi, Hoy, anak. Hindi na kailangan lumabas, pwedeng dito na lang sa bahay, pangako ni nanay ay hindi kayo abalahin. Noon ay lubos na nalilito si Chuzio paano bibili ng damit dito? Ang ibig sabihin ng aking ina na dito na lang sa bahay ay hindi maintindihan ng walang muwang na si Chuzio. Ngayong alam kong hindi na maipapaliwanag, mabilis kong hinila si Chuzio palabas. Pagkatapos, dumating sila sa isang chain store ng damit, kung saan sinalubong sila ng isang babaeng tindera. Nagsalita muna ako. Tignan muna ang panloob. Nagulat ang tindera, pagkatapos ay tumango. Dinala sila sa seksyon ng panloob, at si Chuzio ay natigilan, bahagyang namumula ang mukha. Ngayon ay bibilhan ko siya ng panloob, at naiisip ko ang aking ginawang pagpunit sa kanyang manggas ng uniforme kanina. Parang inakala ni Chuzio na may nakita ako noong oras na yon. Hoy! Munting kayamanan, huwag kang magkamali, wala akong nakita. Isang strap lang ng balikat ang nakita ko. Hindi maganda ang suot mo ngayon, kailangan talagang bumili ng panloob. Napilitan si Chuzio na tumango ng may pulang mukha. Bata, hindi pa nagsusuot. Medyo nagulat ang tindera, hindi pa ba nagpapalit? At napakahuli na makakaapekto ito sa paglaki. Halika, papasukin ka muna ni ate para tantiyahin. Isinama ng tindera si Chuzio sa fitting room at nang bumukas ang pinto ng fitting room, ang tindera ay tila nataranta at nanghina. Lumabas siya mula sa fitting room at tumingin sa kanyang sariling dibdib, pagkatapos ay naiinggit at naiinis na pumili ng panloob para kay Chuzio. Ngunit pagpasok ng tindera sa fitting room, muli itong lumabas at kumuha ng mas malaking sukat. Paulit-ulit ng ilang beses hanggang sa wakas ay lumabas si Chuzio kasama ang tindera. Munting kayamanan, ano, bagay ba? Namula ang mukha ni Chuzio at nauutal na sumagot, parang kaya pang dagdagan ng isang sukat. Ngunit napakahirap ng ginawa niya, maraming beses siyang nagkuha para sa akin, nahihiya na akong magpalit muli. Ganito na lang. Ang mga salitang ito ni Chuzio ay tila isang saksak sa puso ng tindera, sa ganyang sukat ay hindi pa rin bagay. Naramdaman ng babaeng seles na parang sinaksak ang puso ng isang kutsilyo, kahit ganitong modelo ay hindi pa angkop. Puno ng pag-aalinlangan ang puso ng babaeng tindera. Ang sinabi niya kanina na huwag mong palitan, makakaapekto ito sa paglaki, ay hindi totoo. Pagkatapos bilhin ang isa, bumili naman ako ng panlabas na damit para kay Chuzio. Sa wakas, binilhan ko siya ng thermal wear, down jacket, at iba pa, kasama na ang isang set ng damit na pang-dresses. Ito na lang, huwag na talagang bumili pa. Mahina ang boses ni Chuzio kahit na gusto niya ring hindi ako bumili ng mga ito. Ang kailangan lang niya ay isang pang-itaas na damit. Pero pinilit ko siyang bilhan ng marami. Sa aking pagiging dominante, wala siyang magawa kundi tanggapin. Pero ngayon, talagang hindi na niya matanggap na bumili pa ako. Kahit na magpumilit ako, hindi na siya papayag. Tiningnan ko siya. Sa maikling panahon, sapat na ito.
Kung bibili pa ako ng marami, baka hindi na talaga tanggapin ng dalaga. Sige, ito na lang, munting kayamanan. Isuot mo na ang thermal wear at iba pa. Balutin mo ang ibang damit. Pagkatapos magbayad, umalis kami ni Chuzio sa tindahan ng damit. Hindi namin namalayan na tanghali na. Tara, munting kayamanan, humanap tayo ng makakainan. Hindi na, okay lang. Uwi na lang ako at kakain. Namumula pa ang mukha ni Chuzio dahil sa nangyari sa silid ko kanina. Pati na ang pagbili namin ng panloob na damit. Walang alinlangan na nagdulot ito ng matinding dagok sa kanyang kalooban. Sinabi ko na sa mga magulang ko na uwi ako sa tanghali para kumain. Mahina ang dagdag ni Chuzio. Tumingin ako sa kanya. CJ, ihatid na lang kita. Pagdating sa subdivision ng tiyuhin ni Chuzio, tulad ng dati, hindi niya ako pinayagang sumama paakyat. Namumula ang mukha at sinabing sa hapon ay hindi muna siya magtuturo. At bukas ay baka hindi rin pumunta. Sa susunod na linggo na lang siya babalik. Pumayag naman ako. Alam kong manipis ang kanyang balat. Ang lahat ng nangyari ngayon ay tiyak na nagdulot ng matinding dagok sa kalooban ni Chuzio. Hayaan muna siyang magpahinga. Bago ako umalis, dinala ko ang wrapper ng kondom na iniwan ng nanay ko sa ilalim ng pinto. Nang makita ng nanay ko na ibinalik ko ang wrapper ng kondom, kung ano-ano ang naisip niya. Mukha siyang labis na nasaktan. Anak, hindi mo ba talaga ginamit ito? Diretsahan ka na lang. Bata pa ang babae, paano mo nagawa yon? Tama nga. Dati mo na siyang pinunit ang damit, ano pa bang hindi mo kayang gawin? Wala akong masabi. Ano ba talaga, ma? Hindi iyon ang iniisip mo. Sinamahan ko lang siyang bumili ng damit, wala nang iba. Pagkatapos, ipinaliwanag ko sa nanay ko ang pagbili namin ng damit. Pati na ang sinabi ko kanina na baka hindi ako umuwi sa tanghali. Pagkatapos makinig, naniwala ang nanay ko na hindi ko ginawa iyon. Bumuntong hininga siya sa kaginhawahan. Pero may bahid ng pagkabigo. Bakit hindi mo ginawa? Natawa ako at nainis. Ano? Sa huli, ang nanay ko ang nagpaliwanag. May problema ba? Siyempre wala. Ma, itago niyo na ito. Tinignan ng nanay ko ang wrapper ng kondom. Bakit ko itatago? Iwan mo na lang. Kahit hindi mo gamitin ngayon, gagamitin mo rin sa huli. Naisip ko na tama siya. Itinago ko ito. Hehe, ma. Itinago ko kasi nga, gagamitin ko rin sa huli. Wala itong kinalaman kay munting kayamanan ngayon. Wala pa kaming relasyon ngayon. Nagkunwari ang nanay ko na naniniwala. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Pagkatapos itago ang wrapper. Pumasok ako sa kwarto. Sa hapon, nasa kwarto ako. Inulit-ulit ko ang mga itinuro ni Chuzio dati, pati na ang aking mga itinuro sa kanya. Pagkatapos, nag-imbento ako ng dahilan para pumunta sa tindahan ng lottery. Sa aking alaala, ang malaking premyo sa lottery ay mabibili bukas. Ngayon, kailangan kong sundin ang plano at sabihin sa may-ari ng tindahan. Binata, bibili ka ba ng tiket? Lumapit ang may-ari ng tindahan at binati ako. Boss, hindi muna ako bibili ngayon. Bukas, sinumang bumili ng tiket sa tindahan mo, kahit ilan, bigyan mo ako ng isang taya. Magkano ang kailangan? Nagulat ang may-ari. Sigurado ka, binata? Sigurado. Kailangan mo munang magbigay ng down payment. Kung hindi, kung ipagawa mo sa akin. Ang mga tiket na ito at hindi mo kukunin, ako ang magbabayad ng pera. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan akong nagbigay ng down payment. Sa wakas, pagkatapos mag-usap sa may-ari. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan akong nagbigay ng down payment. Sa wakas, pagkatapos mag-usap sa may-ari. Umalis din ako sa tindahan ng lottery, maghintay hanggang bukas ng gabi pagkatapos ng 8 oras para kunin ang tiket. Sa daan pa uwi, bumili ako ng Subor Game Console dahil sa memorya ng nakaraan kong buhay. Ang Subor Game Console ay magagamit din sa programming dahil sa nakaraang buhay ako ay naging mula sa coder hanggang sa big boss ng grupo, ang simula ng programming. Ay natutunan ko sa Subor Learning Machine. Dahil sa maraming learning functions nito, may sapat akong tiwala. Naipabili ito sa mga magulang. Kapag nabili na nila ang Subor Learning Machine na ito, natural na mayroon akong paraan para hindi ito maiwan ng kanilang mga anak. Ang mga susunod na plano ay syempre nangangailangan ng maraming game cartridge na magpapakita ng kapangyarihan. Sa gabi, nagkita kami ni Chuzio sa dati naming lugar. Pumunta muna kami sa dating convenience store, nagdagdag ng supply para sa ringtos, at noong alis. Pinaprint ko sa may-ari ang ilang blankong resibo at bumili ng ilang sticker. Pag alis namin, idinikit ko ang mga sticker na ito sa mga resibo, nakita ito ni Chuzio at naguluhan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ko. Lo, kaklase Lo, ginagawa mo ito. Para saan? Ngayong huling araw, ituring itong regalo sa mga regular na customer, at ang mga resibong may sticker, may iba akong gagamitan. Medyo natigilan si Chuzio. Ngayon na ba ang huling araw ng ringtos stall? Ibig sabihin bukas. Baka hindi na siya makasama sa labas. Sa pag-isip nito, sa puso ni Chuzio, biglang may bahagyang pagkadismaya. Pero hindi pa niya alam na ang sinabi kong huling araw ng ringtos ay hindi nangangahulugang hindi na siya sasama sa labas,
kundi may natuklasan akong mas magandang pagkakataon sa negosyo. Kararating lang namin ni Chuzio sa plaza, lumapit na ang maraming matatandang babaeng regular na customer. Ay, maliit na boss, dumating na kayo, ang batang ito sa bahay. Ilang oras nang nag-iinay na gusto mag-ring toss. Pagkatapos magsimula ng ring toss, pagkatanggap ng mga matatanda at paghagis ng ilang beses. Nakaramdam sila ng gulat, bakit ngayon mas madaling matamaan ang singsing? Nga, nakatama na ako ng 2. Ang goma na may marka sa singsing ay tinanggal, naging simpleng kawayan na singsing. Walang duda, mas madaling tumama kaysa dati. Ang mga matatandang babae ay sobrang masigla, tinutulungan ako ni Chuzio sa gawain. Sige, hanggang dito na ang ring toss ngayong araw. Ngayon din para sabihin sa inyo. Ito ang huling araw ng aming ring toss. Bukas, maglulunsad kami ng bagong produkto. Para mag-product demo, kung dadalhin mo ang resibo para manood at bumili, may karagdagang diskwento. Nang sabihin ko ito, kahit si Chuzio ay nagulat. Kaya pala ang sinabi kong huling araw ng ring toss ay hindi nangangahulugang hindi na sila magkasama. Sa puso ng dalaga ay biglang may kagalakan. At alam na rin niya kung bakit. Ginawa ko ang mga resibong iyon. Pagkatapos kong ipaliwanag ang produkto bukas sa mga matatanda. Nang marinig ito ng mga matatanda, lumiwanag ang kanilang mga mata, lahat ay nagsabing maganda ito. Pagkatapos, noong aalis na kami ni Chuzio, naghiwa-hiwalay din sila, itinago nila ang mga resibo. Naghihintay na dalhin ang mga bata bukas para sumuporta. Si Chuzio ay may mukhang naguguluhan, hindi alam kung ano ang produkto na tinutukoy ko. Nakakatulong sa pag-aaral at pagbawas ng stress. Ano ang naisip ng dalaga? Kaklase Lo. Ikaw, ang produktong sinasabi mo, hindi ba yung dinala ni tita sa kwarto noong isang beses? Yung lobo na pwedeng hipan. Ang simpleng dalaga ay natural na hindi alam kung ano yon. Likas na naniwala sa sinabi ko, inakala na magbebenta ako ng lobo. At sa harap ng simpleng tingin ng maliit na kuneho, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Ang pagbebenta niyon ay hindi naman bawal, pero sa ilang taon magkakaroon ng mas malaking merkado, maaari nating isaalang-alang na ibenta yon sa oras na yon. Ang dalaga ay may mukhang walang muwang, nang makita ang kanyang simpleng tingin, lalo akong hindi makapagpatuloy sa paksang ito. Munting kayamanan, huwag na nating pag-usapan ito, pumunta ka muna sa bahay ko ngayong gabi. Magtutulungan tayo sa pag-aaral. Mula noong Sabado ng umaga nang may nangyaring maliit na pagkakaklose. At pagkatapos bumili ng damit para sa munting kuneho, ngayon ay Linggo na gabi, ang damdamin ng munting kuneho ay halos. Dapat ay nakabawi na. Ang mukha ni Chuzio ay biglang naging pula. Walang duda, naisip na naman ang nakaraan. Pero may pag-aalinlangan din siya sa puso, dahil sinabi kong magtutulungan kami sa pag-aaral. Hindi siya ang magtuturo sa akin. Wala na siyang matuturo sa akin ngayon, pero mayroon pa siyang maraming tanong. Na maaari niyang itanong sa akin. Saglit siyang nag-alinlangan. Paano? Munting kayamanan, ngayon may oras ka na ba? At saka pagdating doon. Bukod sa pag-aaral, maaari kitang ipakita sa bagong produktong iyon. Alam ni Chuzio na dati. Mali ang hula niya sa bagong produkto ko, iba ang produkto na tinutukoy ko. Sa puso ng dalaga ay may kuryosidad din. CJ, sa tulong sa pag-aaral. Sa ilalim ng dobleng paghila ng kuryosidad, sa wakas ay pumayag ang dalagita. Ngunit ako, pwede ba akong magtanong ng maliit na kahilingan? Ano yon? Kumain muna tayo sa labas bago pumunta sa bahay mo. Mahinang sabi ni Chuzio. Ito na ang kanyang huling munting kahilingan dahil kung pupunta sa bahay ko, may kaunting bagay. Sige, walang problema. At, isa pang bagay, sa pagbabayad, pwede ba akong mag-anyaya sa'yo? Medyo pabulong na sabi ni Chuzio. Marami na siyang utang sa akin, sa pagkakataong ito gusto niya akong tratuhin ng maayos sa pagkain. Tiningnan ko siya. Sige, susunod ako sa mga ito. Pero pagdating sa bahay ko, lahat ay susunod sa akin. CJ. Ang mga mata ng dalagita ay kumikinang. Pagkatapos, kami ni Chuzio ay naghanap ng tindahan, kumain ng hapunan. Sa oras ng pagbabayad, masayang pumunta ang dalagita para magbayad. Pero ngayon hindi ako tumawag kay nanay para magpaalala. Pagdating sa bahay, pinindot ang doorbell, pero pinaalalahanan sila, pagkatapos binuksan ang pinto at isinama si Chuzio sa loob. Anak, ano ang dala mo? Bakit ka nag-doorbell? Ay, nandito si Little Chu. Pasok, pasok. Nang makita ni Nanay Shen si Chuzio, ngumiti siya ng malawak. Tita, tita. Mahinang tawag ni Chuzio. Little Chu, hindi ka pa kumain? Tita, luluto na lang ako ng 2 putahe. Hindi, huwag na. Kumain na ako, totoo. Huwag kang magsinungaling kay tita. Mabilis na sabi ni Chuzio, hindi, wala. Talagang kumain na kami. Agad na nakuha ni Nanay Shen ang punto, si Little Chu ay hindi nag-isa kumain ng hapunan. Kasama pa pala ng pinakamamahal kong anak. Mukhang maganda ang progreso. CJ. Little Chu, sa susunod wag ka nang kumain bago pumunta, lulutuan ka ni tita ng masarap. Napilitan si Chuzio na mahinang tumango.
Nanay, kumain na talaga kami. Pumasok muna kami sa kwarto, lalabas kami mamaya para mag-aral. Pagdating sa kwarto, naglabas ako ng isang bagay. Munting kayamanan, ito para sa'yo. Tumingin si Chu Ziyu na may bahagyang kakaiba. Dahil ang inilabas ko ay isang panibagong pink na bag nang makita ang panibagong pink na maliit na bag sa aking kamay, nakaramdam si Chu Ziyu ng kakaiba. Pagkatapos ay mabilis na kumaway, ako, hindi ko pwedeng tanggapin. Bakit hindi mo pwedeng tanggapin? Ang mga damit dati ay tinanggap mo, hindi ba pareho lang ang bag? Iba pa rin yon. Mahinang sabi ni Chu Ziyu. Bahagya akong ng asar, munting kayamanan, sa tingin mo ba na ang damit mo dati? Ay pinunit ko para sa'yo, kaya kapag binilhan kita ng damit, mas madali mong tanggapin. Kung ganoon, kung pupunitin ko ulit ang bag mo, mas madali mo bang tatanggapin? Ako, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mahinang sabi ni Chu Ziyu. Talagang hindi ko pwedeng tanggapin. Lalong nag-alala ang puso ko, napakabait ng magiging asawa ko. Talagang isang problema ito. Munting kayamanan, huwag mo itong ituring na regalo para sa'yo. Ituring mo na lang na investment. Inalis ko ang luma at sirasirang maliit na bag ni Chu Ziyu sa kanyang likod. Isinuot ko sa kanya ang panibagong pink na bag sa sandaling ito. Napilitan si Chu Ziyu na tanggapin ng tahimik, ang kanyang puso ay parehong maasim. At mainit. Alam niya na sa ganitong paraan ako nagmamalasakit sa kanya. Bukod sa kanyang mga magulang. Ako ang unang taong naging mabuti sa kanya. Ngayon mayroon pa siyang Tita Shen at Tito Luo na parehong mabuti sa kanya. Sa oras na ito, halos mainit ang ulo ni Chu Ziyu. Classmate Luo, ikaw. May naging kasintahan ka na ba? Pagkatapos itanong, nagsisi si Chu Ziyu, ano ba ang sinasabi niya? Bakit magtatanong ng ganyang pribadong tanong? Medyo nagulat akong tumingin sa maliit na kuneho, pagkatapos ay bahagyang ngumiti ang aking labi. Wala. Bakit? Ako. Wala rin akong naging kasintahan. Pagkasabi ni Chu Ziyu ng mahina, hindi na niya alam ang sasabihin. Matapos ang ilang sandali ay mahiyain siyang nagsalita, ikaw, kung makatagpo ka ng tamang tao. Kailan mo balak magkasintahan? May naalala ako, umiti ng bahagya at nagtanong pabalik kung ang aking munting kayamanan ay makatagpo ng taong gusto niya. Kailan siya balak magkasintahan? Huwag munang sabihin. Gamitin natin ang papel para isulat natin ang kanya-kanyang inaasam na oras ng pag-ibigan, tingnan natin kung magkatulad ang ating pananaw sa pag-ibig. Pagkatapos ay kinuha ko ang papel at panulat. Tumango si Chu Ziyu nang walang malay, kinuha ang papel at panulat at tumalikod para isulat. Nang pagtambalin ang mga sagot ng dalawa. Lalong nagulat si Chu Ziyu dahil pareho ang isinulat ng dalawa, maghintay hanggang matapos ang college entrance exam bago magkasintahan. Nagkunwari akong nagulat. Munting kayamanan, hindi ko akalaing maghihintay ka rin pagkatapos ng kolehiyo bago mag-umpisa ng pag-ibig. Mukhang pareho tayo ng iniisip, tunay na magkapares. Ang mga salitang ito ay halos magpapainit sa mukha ng dalaga hanggang sa mahimatay siya. Ang lalaking ito na laging nang-aapi sa kanya, ngunit nagmamalasakit din. Paano niya nasasabi ang mga nakakahiyang salita? Hindi naman. Maraming tao sa mundo ang may katulad na ideya, mahinang sagot ng dalaga. Ngumiti ako ng bahagya at tumingin sa kanya nang hindi nagsasalita. Sa puntong ito, pareho kami ng iniisip. Kahit sa nakaraang buhay, balak kong magtapat sa munting kuneho pagkatapos ng kolehiyo. Dahil hindi ako nagsalita bagkus ngumiti lang, lalong namula ang mukha ni Chu Ziyu. Ikaw, hindi ba sasabihin mong mag-aaral tayo? Mag-aral na tayo. Alam kong mahiyain talaga ang karakter ng munting kuneho. Kung magpapatuloy ito, ang maliit niyang mukha ay magiging isang sumisingaw na tsarera. Sige, lumabas na tayo para mag-aral. Sandali, kunin ko muna ang aking bag. Hindi na kailangan ng bag. At least kunin man lang ang mga libro. Hindi na rin kailangan ang mga libro. Naguguluhan si Chu Ziyu kung ano ang sasabihin. Sa ilalim ng aking medyo mapamilit na pag-aayos. Napilitan si Chu Ziyu na tanggapin. Ngunit naalala ang nangyari kanina, bumilis ang tibok ng puso ng dalaga, at may tamis sa kanyang loob. Hindi sila nag-usap ng masyadong tiyak na paksa, ngunit kahit magkatulad lang ang kanilang pananaw sa pag-ibig ay sapat na para sa kanyang maliliit na paglukso ng puso. Hindi siya mag-ibigan bago ang kolehiyo. Kung ganoon, walang babaeng makakakuha sa kanya bago ang kolehiyo. Ang galing, naisip ng dalaga ng matamis. Subalit sa susunod na sandali, lalong namula ang kanyang mukha. Ano ba ang iniisip ko? Makukuha ba siya ng ibang babae? At ano naman sa akin yon? Ngunit sa pag-iisip lamang nito, lalong sumaya ang puso ng dalaga. Nang kunin ko ang Little Tyrant Learning Machine at lumabas ng silid, mabilis na ang tibok ng aking puso. Alam ko na kung ibang tao ang nagtanong ng ganoong tanong. Maaaring nagtatanong lang sila. Ngunit sa karakter ng munting kuneho, ang pagtatanong ng ganoon ay sapat na patunay na sa kanyang puso. May pagkakaiba na ako. Pagkatapos, dinala ko si Chu Ziyu sa sala at dumiretso sa ri. At nagsimula akong mag-ayos sa ri. Sandali lang, naikabit ko ang mga kable sa likod, at kinuha ko ang Little Tyrant game console.
Medyo nagulat si Chuzio. Ano ito? Ito ay tinatawag na Little Tyrant Learning Machine, isang produkto na pwedeng gamitin sa pag-aaral. Halimbawa ang keyboard na ito, maganda para matutong mag-type. Halika, munting kayamanan. Subukan mo. Medyo maingat na inilagay ni Chuzio ang kanyang kamay sa keyboard. Binuksan ko para sa kanya ang isang laro ng pagtatype. Nang makita ang biglang paggalaw ng screen ng AC, tumibok ang puso ng dalaga. Medyo clumsy siyang sumunod sa mga tagubilin sa screen. At pinindot ang mga letra. Ituturo ko sa iyo ang tamang paraan ng pagtype. Umiti ako ng may lambing. Sa dahilan ng pagtutuwid ng paraan, bahagya kong nahawakan ang maliit na kamay at daliri ni Chuzio. Biglang namula ang mukha ni Chuzio. Kusang umatras ang kanyang daliri, ngunit dahil iniisip na tinutulungan ko siya, hindi niya ito ginawa. Tatapos na. Naiintindihan ko na yata, mahinang sabi ni Chuzio. Sa oras na yon, namula na rin ang kanyang mga tainga. Sige, subukan mo ulit, munting kayamanan. Sa pagkakataong ito, mas naging bihasa ang munting kuneho. Pagkatapos ng laro ng pagtatype, dinala ko siya upang subukan ang music board practice. Nang makitang malapit na ang oras. Munting kayamanan, sa palagay mo ba kung gagawin nating negosyo ang Little Tyrant Learning Machine? May pagkakataon ba sa merkado? Natauhan si Chuzio nang may pagtataka. Ang bagong produkto na tinutukoy mo ay, ito ang Little Tyrant Learning Machine. Unti-unting nagliwanag ang magagandang mata ng dalaga. Sa tingin ko, malaki ang potensyal. Ang Little Tyrant Learning Machine ay magandang produkto para sa pag-aaral at hindi rin mahal. Sa halagang ilang 10 piso, kahit bilang keyboard lang ay sulit na. Nagkwento ang munting kuneho ng kanyang pananaw. Kumpara sa nakakainip na pag-aaral, ang ganitong pag-aaral na may halong laro ay talagang kapaki-pakinabang. Maraming sinabi ang dalaga. Nang makita kong bigla siyang nagsalita ng lahat ng ito, napabuntong hininga ako sa loob. Sa tingin ko, sa hinaharap ay kaya ko nang maging dependent sa kanya. Ang konsepto ng negosyo na sinabi ng munting kuneho ay lubos na sumasang-ayon sa aking ideya. Talagang karapat-dapat siyang tawaging reyna ng korporasyon na mas malaki pa sa aking grupo sa hinaharap. Masiglang nagkwento ang dalaga. Ngunit nang matauhan siya at makita na pinagmamasdan ko siya, may sinabi ba akong mali? Mahinang tanong ni Chuzio. Wala, munting kayamanan, tama ang sinabi mo. Iniisip ko lang, nagawa kong pumili ng tamang kasosyo sa negosyo. Para sa akin, ikaw, munting kayamanan, ang tamang tao. Namula ang mukha ni Chuzio. Kusang namula ang kanyang mukha. Ako ba ang tamang tao? Ang tinutukoy ba niya ay kasosyo sa negosyo o? Hindi na nangahas ang dalaga na mag-isip ng malalim. Kailangan ko nang umuwi, pansin ni Chuzio sa oras. Nang oras na niyang umalis, mahina niyang sinabi. Sige, ihatid kita, munting kayamanan. Mahina hindi tumanggi si Chuzio. Kinaumagahan, gaya ng dati, dinala ko ang 2 baon na inihanda ng aking ina. Ang pinakamaraming karne ay siyempre para kay Chuzio. Inihanda ang 2 baon na tanghalian at lumabas na. Ang may pinakamaraming karne ay natural na ang kay Chuzio. Bukod sa 2 lalagyan ng pagkain na may pampainit, naghanda rin si nanay ng almusal para kay Chuzio. Kahapon, hindi dumating ang magiging manugang. Para kumain sa bahay, kaya lagi itong nasa isip ni nanay. Kaninang umaga, pinaalalahanan niya ako na dapat kong dalhin ito kay Chuzio. Bago magsimula ang umagang pag-aaral, pumasok ako sa silid-aralan. Matapos mabilis na batiin ang mga kaklase, dumiretso ako sa upuan ni Chuzio. Munting kayamanan. Pinabigyan ako ni nanay ng almusal para sa'yo. Halika, kainin mo habang mainit. Hindi naman sobrang init ang lalagyan. Pero hindi rin naman lalamig kahit dinala ko lang ito. Medyo nag-atubili si Chuzio, ako kumain na ako ng almusal. Dati nang pinapapunta ako ni Shenlan para magdala ng pagkain, puro tanghalian lang, pero ngayon pati almusal na. Munting kayamanan, hindi ka kumain sa amin kagabi, kaya nababahala si nanay. Pinilit niya akong dalhin itong almusal para sa'yo. Munting kayamanan, ayaw mo namang umuwi ako at harapin ang walis, di ba? Namula ang mukha ni Chuzio. Pero marami ito, hindi ko mauubos. Sige, sabay nating kainin. Sage. Noong una, sinamantala ko ang pagkakataon na hindi siya alerto at pinakain ko siya ng isang subo, kaya lalong yumuko siya sa hiya. Napansin ni Monitor Zhao Qingwan, Zioe, kailan ka nagpalit ng bagong bag? Binili mo ba ito ngayong weekend? Lalong namula ang mukha ni Chuzio, hindi, si Silo kaklase ang bumili para sa akin. Nang marinig ito, nagkaroon ng bulungan sa klase. Nagtatakang tiningnan ni Zhao Qingwan ang dalawa, may ngiti sa labi, mukhang maganda ang takbo ng relasyon ninyo. Binilhanda ni Luo Yunqian si Chuzio ng bagong bag, mukhang seryoso siya kay Zio. Bago magsimula ang umagang pag-aaral. Natapos naming kumain ni Chuzio ang almusal. Pagkatapos ng ilang klase, dumating na ang oras ng ngayon ay may pagsusulit, ang mga lalaki ay tatakbo ng 1,000 metro. Ang mga babae ay kailangan ng 25 sa 1 minuto para pumasa, kung hindi, ulitin sa susunod na klase. Marami ang nagdaing sa loob. Medyo natigilan si Chuzio, parang hindi alam ang gagawin.
Bago kami maghiwalay, napansin ko ang pag-aalangan niya. Bago magsimula ang 1,000 metro, lumapit ako kay Ginoong Zhang Dawei, ang guro sa IE. Guro, kung matatapos ako ng maaga, pwede ba akong maglibre? Pwede, kung ikaw ang unang matapos, pwede kang maglibre. Sa utos ng kaklaseng nag-time, nagsimula na ang mga lalaki sa 1,000 metro. Napakabilis ng simula ko. Sa bandang dulo ng ikalawang lap, hindi ako bumagal. Pagkatapos kong tumakbo, dumiretso ako sa lugar kung saan ginagawa ng mga babae ang sit-up. Si Zhao Qingwan, bilang monitor ng klase, natural na napabilang sa unang grupo, habang si Chu Xiu ay napasama sa ikalawang grupo ng mga babae. Medyo nag-aalangan ng dalaga dahil wala siyang matalik na kaibigan sa klase at hindi siya gaanong napapansin. Sa paggawa ng sit-up, hindi niya alam kung sino ang hihilingin na pumigil sa kanyang mga binti. Nakita ito ni Zhao Qingwan. Zhao, teka lang, tapusin ko lang ito ng mabilis, tutulungan kita. Sige, salamat. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Pero hindi pa nagsisimula ang sit-up ng unang grupo. Nang magsimula na ito, naglabas si Ginoong Zhang Dawei ng ilang banig. Ang ikalawang grupo ay hindi na kailangang maghintay sa una, humiga na kayo sa mga banig na ito. Nalito si Chu Xiu, hindi niya alam kung sino ang hihingin. Napansin ni Zhang Dawei na may estudyante sa ikalawang grupo na nag-iisa. Bago siya makapagsalita, dumating ako, guro, ako na ang pumigil sa kanyang mga binti. Medyo nagulat si Zhang Dawei, hindi ba ito si Luo Yunqian, ang mabilis tumakbo sa 1,000 metro? Sige, kung pumayag si Chu Xiu. Hindi inaasahan ni Chu Xiu na darating ako, at sa sobrang kalituhan, pumayag siya. Nang matauhan siya, huli na ang lahat. Kailangan na niyang humiga. Napansin ito ng lahat ng babae, marami ang may kislap sa mata. Puno ng inggit ang tono ng mga babae. Ang usapan ng mga kaklase ay lalong nagpula sa mukha ni Chu Xiu. Habang naririnig ang mga usapan ng mga babae, tahimik niyang naisip, kumpara sa pagiging banayad. Mas dominante siya. Ang dalaga ay nakaramdam ng init sa mukha, hindi na naglakas na mag-isip pa. Handa nang gumawa ng sit-up, kahit alam ng mga babae na walang malalantad. Marami pa ring nag-ayos ng kanilang makapal na damit. Bago pa man mapansin ni Chu Xiu, isang anino ang dumating, eto, gamitin mo ito para matapos. Inilagay ko ang aking jacket sa munting kayamanan. Tinakpan siya mula ulo hanggang katawan, tanging ang kanyang mga binti na nakapantalon ang natira. Nang makita ito, maraming babae ang gustong sumigaw. Ang lambing ni Luo Yunqian kay Chu Xiu, ang ginoo ng kilos. Nang makita ang pagiging ginoo ko kay Chu Xiu, marami sa kanila ay parang naging mga tagahanga at lalo pang naiinggit kay Chu Xiu. Sa ilalim ng jacket, lalong namula ang mukha ni Chu Xiu. Ikalawang grupo ng mga babae, sit-up, simula. Sa utos ni Ginoong Zhang Dawei, nagsimula na ang mga babae ng ikalawang grupo. Medyo maganda ang pangangatawan ni Chu Xiu, ngunit nang maamoy ang pamilyar na pabango ng binata sa aking damit. Parang nanlambot siya at walang lakas, ngunit natapos niya ito na namumula ang mukha. Pagkatapos ng ikalawang grupo, naghanda na ang susunod na mga babae. Namumula ang mukha, ibinalik ni Chu Xiu ang aking jacket. Lo kaklase, ito sayo. Ang mga pagtingin ng mga kaklase na puno ng asar ay nagparamdam sa dalaga na parang gusto niyang magtago. Kinuha ko ang jacket na ibinigay ni Chu Xiu. Nang makita silang magkasama, hindi napigilan ni Zhao Qingwan ang mang-asar, Xiu. Sa tingin ko, napakabait ni Lo kaklase sayo, bakit hindi ka nalang pakasalan? Sa sinabing ito, lalong namula ang mukha ni Chu Xiu. Umiinit ang maliit na mukha, ang puso ay parang binabagabag ng usa, ang panunukso ni Zhao Qingwan. Puno ng kaguluhan ang pakiramdam ni Chu Xiu, lalong namumula ang mukha, nakikita ang pamumula ng mukha ng maliit na kuneho. Alam kong kailangan ko na siyang tulungan, ang mga bagay sa hinaharap ay pag-uusapan na lang mamaya, pero tila may napansin si Zhao Qingwan. Narinig mo ba, Xiu? Ang ating kaklaseng si Luo ay sinabi lang na pag-uusapan na lang mamaya ang mga bagay sa hinaharap. Hindi naman sinabing ayaw kanyang pakasalan, ibig sabihin ay malinaw na, lalong yumuko si Chu Xiu. Namumula ang mukha. Tila walang matatakbuhan, pagkatapos ay hindi ko na itinuloy ang usapang ito, naglabas ako ng isang supot. Halika, kumain tayo ng candy, pagkatapos mag-ehersisyo ay kumain ng candy. Makatutulong ito para magkaroon ng enerhiya, ipinamahagi ko ang 2 tasang candy sa mga kaklase. Hindi tumanggi ang mga lalaki, ngumiti sila at tinanggap ang candy, at may isang babae na biglang. May naalala, sa tingin ko ito ba ay maaaring ituring na candy para sa kasal. Hindi ko talaga naisip ang aspektong ito, ang pangunahing dahilan ko sa pagbili ng candy ay para sa akin at sa aking munting kayamanan pagkatapos mag-ehersisyo. Tungkol sa candy para sa kasal, hindi ko talaga naisip. Tiyak na ito ay candy para sa kasal, napakamaalahanin ni Luo Yunqian, ginamit ang klase ng Yi. Para ibigay sa amin ang candy para sa kasal nila ni Xiu sa hinaharap, nag-uusap-usap ang mga babae, maging si Zhao Qingwan. Ngayon ay naiisip na ako ay maalalahanin at romantiko, si Chu Xiu ay may taong ganito na nagmamahal sa kanya.
Talagang napakasaya, si Chuzio ay parang sobrang init ng kanyang mukha. Nahihiya siya at gusto na lang magtago sa isang sulok, munting kayamanan, kumain ka ng candy. Hindi ko pinapansin, inilagay ko ang isang pirasong tsokolate sa kamay ni Chuzio. Si Chuzio ay palihim na tumingin sa tsokolate. Gulo ang kanyang isip, siya ba ay totoo? Ito ba? Ay para sa candy para sa kasal, naisip ng munting babae yon at lalong namula ang kanyang mukha. Nagsimula na ring mag-alinlangan ang kanyang puso, kung totoo nga ito, kakainin ba niya o hindi.